Ay bakla mo ka, mamaw! Bulalas ni Genesis nang gulatin ito ng kaibigang bading na si Arcel o Arceli. Grabe ka naman, sa ganda kong to, tatawagin mo lang akong baklang mukhang mamaw? Nakalabing reklamo nito. Ikaw naman kasi, bakit ka naman nagugulat? Paano naman kasi, mas malalim pa yata sa Atlantic Ocean ang iniisip mo riyan? Marahas siyang napabuga ng hangin, saka bumalik sa kinauupuan niya sa ilalim ng punong akasya na nasa tapat ng inuupahan nilang apartment. Isblok mo naman sa akin yan, malay mo may maitulong ako sa'yo. O di kaya, gumaan ang dalahin mo, bakla. Tumabi ito sa kanya at ikinawit ang kamay sa braso niya. Nginitian niya ito. Nang lumipat siya sa Maynila para doon mag-aral at magtrabaho, si Arceli ang agad niyang nakapalagayan ng loob. Bukod kasi sa kwela ay napakabait pa nito. Hanggang sa nagpa siya silang mag-share sa isang apartment upang mas makatipid. Kasi naman, ngayon pa nagbawas ng tao yung pinapasukan kong kainan na malapit sa university. Kinapos tuloy ako ng pambayad sa tuition. Exam pa naman namin next week. Di ba may ipon ka naman? Bakit hindi mo muna yun galawin? Nagamit ko na yun. Nagkasakit ang kapatid ko nung nakaraan kaya ipinadala ko na sa probinsya. Yun lang. Kung may naitatabi lang sana ako. Kaso, alam mo naman na ako lang ang gumagastos sa amin. Ano na ngayon yan? Anong gagawin mo? Malungkot na tanong sa kanya ni Arceli. Bahala na. Susubukan ko na lang kung papayag ang university na mag-promissory note muna ako. Hay, ang hirap talagang maging mahirap. Kung mayaman lang sana ako, baka pag-aralin pa kita. Thank you, bakla. Sapat ng pinakikinggan mo mga hinaing ko sa buhay. Muli niyang niyakap ang kaibigan. Si Genesis Ibanez ay ang panganay sa 5 magkakapatid. Mula sa Bacolod ay lumuwas siya ng Maynila para makipagsapalaran. Baon ng kaunting naipong pera ay nangupahan siya sa maliit na apartment. Pumapasok siya sa umaga sa university bilang tourism student. Habang sa gabi naman ay nagtatrabaho siya sa kainan malapit sa universidad na pinapasukan. Kahit mahirap lang ay pangarap niya makapagtapos ng pag-aaral para sa mga magulang at kapatid. Ngunit kung minsan ay hindi talaga maiiwasan na subukin ng kapalaran. Natanggal siya sa kainan na pinagtatrabahuhan. Kailangan niya makabayad ng tuition para makapag-exam siya. Kaya naman kinabukasan, napilitan siyang tanggapin ang isang trabaho na iniaalok sa kanya ng isa niyang kaklase. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Genesis? Kapag isinama kita ay wala nang atrasan ha? Ayoko mapahiya sa agent ko. Naniniguradong tanong ng kaklase niyang si Tia. Gaya niya ay isa rin itong working student, pero ang trabaho nito ay pagsasayaw at pagmomodelo. Oo, Tia, buo ng desisyon ko. Basta sigurado ka na sasayaw lang ako sa bachelor's party ha? Oo, sasayaw lang tayo. Alam naman ng agent ko na hindi ako tumatanggap ng indecent proposal. Kaya wag mo rin kalilimutan ng mga bilin ko sa iyo, okay? Kapag inalokan nila ng alak, wag kang iinom. Mabuti na yung nag-iingat. Tatandaan ko, maraming salamat ha. Hindi ko na talaga alam kung saan ako kukuha ng ipambabayad sa tuition eh. Mabuti na lang at isinama mo ako sa racket mo. Walang anuman. Sino pa ba naman ang magtutulungan kung hindi tayo ring mga kapwa mahirap? Kibit balikat na anito. Balang araw ay makakaahon din tayo sa kahirapan, Tia. Basta wag lang tayong susuko. I totally agree. Titingalain din nila tayo. Kasi magiging FA tayo at sasakay sa eroplano. Sabay tawa nito. Natawa na rin siya sa biro nito. Pangarap nila maging flight attendant o di kaya maging cabin crew sa isang cruise ship. Kaya kahit mahirap pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aaral ay kinakaya nila. Kasama kasi sa qualification bago makapasok sa training ng isang airline ang nakapagtapos ng at least 2 years sa college o may bachelor's degree. Kaya naman kahit kinakabahan ay hindi na pwedeng umatras pa si Genesis. Nang dumating ang araw ng bachelor's party, isinama nito ang dalaga sa hotel kung saan gaganapin ang party. Handa ka na ba? Tanong sa kanya ni Tia. Gaya niya ay nakasuot din to ng sexing costume. Kinakabahan nga ako eh. Mabuti na lang at nakasuot tayo ng maskara kahit papano maitatago ang pagkakakilanlan natin. Tugon niya sa kaklase. Halos hindi na niya mabilang kung ilang beses na siyang napahinga ng malalim. O diba? At least kahit gumiling tayo ng gumiling, hindi nila tayo kilala. Oo nga, mukhang bigatin ng kliyente nyo ha. Nasa VIP room din tayong mga dancers.
Inilibot niya ang paningin sa mamahaling kwarto na kinaroroonan nila. Ang dinig ko, anak raw ng mga bilyonaryo mga magkakaibigan. Pero kahit mayayaman pa sila, wag na wag kang bibigay sa kahit na sino sa kanila, Jen, ha? Natawa siya sa paalala sa kanya ni Tia. Sa akin mo pa talaga sinabi yan, ha? Alam mo naman na wala pa sa isip ko yan. Focus ako sa pangarap ko. Pareho tayo. Kaya let's do this. Maya-maya pa ay pinatawag na sila para lumipat sa VIP room ng kliyente nila. Samantala, nagkakasiyahan na sa magaganap na party ang magkakaibigan ni na Ricardo. Cheers! Bro, join us! Huwag kang magmukmuk dyan. Hinila ito ng lalaking ikakasal na si Gunter. Come on, Gunter. Ang usapan natin ako sa bachelor's party mo, pero hindi ako sasali sa anumang kalokohan nyo. Hindi maipinta ang mukha ni Ricardo Muñez, tagapagmana ng isang kilalang airline sa bansa, ang Muñez Airways. Ano ka ba naman, Rick? You're so stiff. Get a life. Let's party tonight, okay? Hirit pa ng isa niyang kaibigan na si Troy. Whatever. Inisang lagok niya ang alak sa basong hawak. Wala pa tayo sa main event, lasing ka na. Komento ng isa pang kaibigan nila. Mabuti pa, simulan nyo ng mga kalokohan nyo para matapos na to. Bored na sabi ni Ricardo, sabay inom ng alak. Hayaan nyo na siyang magpakalunod sa alak. Problemado yan ngayon eh. Papasukin nyo na lang yung mga sorpresa natin kay Gunter. Naghiyawan ng mga ito sa sinabi ni Troy. Dumoble naman ang kabang nararamdaman ni Genesis nang makita na niya ang mga lalaking sasayawan nila. Pare-parehong gwapo ang 6 na lalaki at halatang may mga sinasabi sa buhay. Ngunit ang nakaagaw ng atensyon ng dalaga ay ang lalaking tahimik lang na umiinom sa isang sulok. Kahit na malamlam ang ilaw sa kwartong yun at hindi niya gaanong aninig ang mukha nito. You can start dancing, girls. Galingan nyo para matawa yung mga kaibigan ko. At bigyan kayo ng malaking tip. Anang isang lalaki na sa hula ni Genesis ay ang groom. Wait, ikaw ang ikakasal. Bakit kami sasayawan nila? Sabi ng isa pang lalaki na may piercing sa tenga. Loyal ako sa mapapangasawa ko, bro. Kahit hindi niya nakikita, I will stay faithful to her. Naghiyawan na magkakaibigan sa sinabi ng group. Nang pumailan lang ang isang kanta, nagsimula ng magsayaw sina Genesis. Jen, galingan mo para bigyan kanila ng tip. Bulong sa kanya ni Tia. Napansin kasi nitong naiilang siya. Sige. Kaya kahit napipilitan ay ginawa niya ang ginagawa ng mga kasama nilang nagsasayaw. Ngunit nang makita niya na lumapit ang ibang babae sa mga lalaki at sumayaw sa kandungan ng mga ito, ay natigilan siya. Dahil bukod sa groom ay ang lalaking tahimik na lamang ang natitira. Wait, may dare ako sa inyo, girls. Nakahinga ng maluwag si Genesis nang isigaw yun ng groom. Ano po yun, sir? Malanding tanong ng isa sa mga babaeng kasama nila ni Tia. May ipapagawa akong dare sa inyo. Kapag nagawa nyo, makakakuha kayo ng tip mula sa amin. Kapag hindi naman, iinom kayo. Paliwanag ng groom. Nagkatinginan sina Genesis at Tia, habang ang mga kasama naman nila ay agad pumayag. How about you, girls? Tanong sa kanila ng lalaking ikakasal. Sige, payag rin kami. Sagot ng isang dalaga. Pasimpleng siniko ni Tia si Genesis sa tagiliran. Sigurado ka ba? Bulong nito sa kanya. Oo, kailangan ko yung tip eh. Malaking tulong yun para sa tuition ko. Isa pa, kailangan ko rin ng ekstrang pera. Pabulong ding tugon niya. Kung okay na sa lahat, then let's start. Napapalakpak ang ibang dancer sa sinabi ng groom. Nagsimula na ito sa pagpapagawa ng mga dare sa mga kasamahan niya. Willing at palaban namang ginawa ng mga ito ang dare. Ngunit nang si Genesis na ang gagawa ng hamon, bigla siyang napaatras. It's your turn, miss. Ang dare mo ay sayawan yung lalaking yun na nasa sulok. Utos pa rin ng groom. Napabaling siya sa lalaking tinutukoy pagkaway napalunok. Okay. Good luck, miss. Kaya mo to, Genesis. Cheer niya sa sarili sa isip. Pero nang nasa tapat na siya ng lalaki at matiim siyang tinitigan nito, pakiramdam ng dalaga ay nagtayuan ng lahat ng balahibo niya sa katawan. Para siyang nahihipnotismo sa mga mata ng lalaki at hindi makagalaw. Sayaw na, miss! Sigaw ng lalaking nakatali ang mahabang buhok. Kaya mo yan, girl. Cheer naman sa kanya ni Tia. Miss, uminom ka na lang kung hindi mo kaya. Narinig niyang wika ng lalaking nasa sulok.
Pumikit si Genesis. Saka nagmamadaling bumalik sa mesa kung saan naroon ang mga alak. Tinungga niya ang isang bote ng beer. Wow, bottoms up! Hiyaw na magkakaibigan sa kanya. Bro, wag mo naman takutin tong mga babae. Anang isa sa mga lalaki. Let's continue. Next. Hanggang sa mga sumunod na dare ay mas pinili ni Genesis na uminom ng alak. Dahil hindi niya kaya ang mga dare na pinagagawa ng mga lalaki. Girl, ayos ka lang ba? Sinabi ko naman sa'yo huwag kang iinom, diba? Bakit puro ka inom? Paano ko makakakuha ng tip niyan? Sita sa kanya ni Tia. Sige, yung susunod na dare na ipapagawa nila sa akin, gagawin ko na. Hay, kaya mo pa ba? Oo, huwag ka mag-alala, ayos lang ako. Nginitian niya ito, pero ang totoo ay nakakaramdam na siya ng hilo dahil hindi naman siya sanay uminom. Alright, ikaw na ulit, miss. Sigurado naman gagawin mo na tong dare ko sa'yo. Oo, gagawin ko na. Tugon ng dalaga sa room. That's good. Para naman exciting. Ang dare ko sa'yo ay mag-body shot kayo ng lalaking nasa sulok na yun. Utos nito sa kanya. Gustong magreklamo ni Genesis dahil sa lalaking yun na naman siya itinoka. No choice na kinuha niya ang tequila, asin at lemon, saka lumapit sa lalaking kanina pa nakaupo sa isang bahagi ng kwartong yun. I'm sorry. Kailangan kong gawin ang dare na to. Medyo may tama na siya sa alak na nainom. Kaya naman malakas na ang loob niya. Nagulat na lang ang lalaki nang ibaling niya ang ulo nito para malagyan niya yon ng asin sa leeg. Saka mabilis niyang dinilaan yon at inisang lagok ang tequila at sinipsip ang lemon na hawak. Lalayo na sana si Genesis sa lalaki, nang bigla siyang hapitin nito sa bewang palapit dito. Bago pa makahuma ang dalaga ay nahalikan na siya nito. Sinubukan niyang itulak ang lalaki pero malakas to. Lalo siya nitong idiniin sa katawan nito at mas pinalalim ang halik. Akmang lalapitan sana ni Tia si Genesis pero pinigilan to ng lalaking katabi nito. Hayaan mo lang sila, miss. Huwag ka mag-alala sa kaibigan mo. Harmless naman yung kaibigan namin yon. Anito kay Tia. Ano? Sayo na ulit. Bibigyan namin kayo ng malaking tip, girls. Sigaw naman ng groom. Habang nagsasayawan ng mga babae na sinabayan pa ng magkakaibigan, hindi mapakali si Tia sa pag-aalala para kay Genesis. Pero wala na itong nagawa ng hilahin ito ng kasama at pasayawin din. Sa mga oras na yon, hindi naman maintindihan ni Genesis ang sarili. Parang may sariling isip ang kanyang katawan. Tumutugon na rin siya sa halik ng lalaking estranghero. Hindi niya alam kung dahil sa alak o sa malakas na atraksyon na naramdaman niya mula pa nang masilayan niya to kanina. Hanggang sa natagpuan na lamang niya ang sarili na nagpahila sa lalaki at sumama siya dito sa isang silid at doon nila itinuloy ang ginagawa hanggang sa ibigay niya rito ang sarili. Nang magising kinabukasan ay nananakit ang buong katawan ni Genesis. Sinubukan niyang tumayo pero napadaing siya sa sakit na naramdaman sa pagitan ng kanyang mga hita. Naninigas ang leeg nang nilingon niya ang lalaking katabi sa kama. Nakadapa ito kaya hindi niya kita ang mukha nito. Ano itong nagawa mo, Genesis? Kastigo niya sa sarili. Kailangan ko nang umuwi. Kahit nahihirapan ay pinilit niyang bumangon at magsuot ng damit. Bago siya lumabas ng kwartong yon, ay tinapunan niya ng tingin ang lalaking mahimbing pa rin na natutulog. Hindi siya makapaniwala na isinuko niya ang pinakaiingatang pagkababae sa isang estranghero. Hindi alam ni Genesis kung paano siya nakauwi sa kanyang apartment. Wala sa sarili na dumiretso siya sa banyo at nagbabad sa ilalim ng shower. Makalipas ang 6 na taon. Anak, kailan mo babalak na mag-asawa? Hindi naman pwede na habang buhay ka na lang single. Kailangan mo magkaanak para naman may magpatuloy ng lahi natin. Tanong ng ina ni Ricardo mula sa kabilang linya. Napatampal si Ricardo sa kanyang noo. Ayan ka na naman, mami eh. Tatalakan mo na naman ako. Huwag kang magreklamo, Ricardo. Ay kung sinusubukan mo na kasing kilalanin ng mga babae na ipinapadate ko sa'yo. Ayoko nga po sa kanila, mami. At bakit? Umaasa ka pa rin na mahahanap mong babaeng yun? Hinilot ni Ricardo ang kanyang sintido. Matanda na siya pero sinisermonan pa rin siya ng kanyang ina na parang bata. O ano? Bakit hindi ka na sumagot riyan? Pasalamat ka't narito kami ng daddy mo sa States. Kung nariyan kami, ipipilit ka namin na ipakasal sa mga anak ng amiga ko. Mom, I'll hang up. Kailangan ko na pong maghanda para sa meeting. Meeting na naman.
Wala ka nang inaatupag kundi ang kumpanya. Aanhin bang lahat ng yan kung wala ka namang tagapagmana? Inasawa mo na yata yung kumpanya natin. Bye, Mom. I miss you and I love you. Mabilis niyang tinapos ang tawag. Si Ricardo Muñez ang kasalukuyang chairman ng multi-billion company na Muñez Airways. Sa edad na 38 ay wala pa siyang asawa. Hindi dahil pihikan siya o kung anuman, kundi dahil sa babaeng hindi niya makalimutan pero hindi niya naman matandaan ng muka. Sinubukan niyang hanapin noon ang babaeng nakaniig niya sa bachelor's party ng kaibigang si Gunter. Pero hindi ito kilala ng agent na may hawak sa mga dancer na sumayaw sa party ng gabing yon. So what's your plan, bro? Siguradong hindi ka titigilan ni tita. Nakangising tanong sa kanya ni Gunter. Naroon to sa opisina niya kanina pa. Binisita siya. Kaya narinig dito ang panenermon sa kanya ng ina. Hindi ko pa alam sa ngayon. Walang ganang tugon niya sa kaibigan. Bro, bakit hindi mo muna subukan makipag-date? Malay mo naman may magustuhan kang pakasalan sa mga kakilala ng mami mo. No way. Wala akong balak na pumasok sa isang loveless marriage, Gunter. Madali lang sabihin sa'yo yan kasi pinakasalan mo ang childhood sweetheart mo. And besides, apo lang naman talaga ang habol ni mami eh. Di bigyan mo ng apo. Good idea. Napapitik siya sa hangin. Anong iniisip mo, Rick? Total, tagapagmana at magdadala ng apelido lang naman ang iniisip ni mami. Ibibigay ko ang gusto nila. Paano naman, bro? Wala kang girlfriend, di ba? Easy. I will find a surrogate mother for my child. Sa panahon ngayon, basta may pera, madali nang magkaanak kahit walang asawa. Nakangising sabi niya habang hinihimas ang baba. What a brilliant idea, bro. Suportado kita dyan. Napangiti rin si Gunter at nakipag-fist bump kay Ricardo. Walang sinayang na oras si Ricardo o Rick kung tawagin ng mga kaibigan niya. Agad niyang inutusan ang lalaking assistant na magpaskill ng ad online para sa paghahanap ng surrogate mother. Conduct an interview for the applicants. After that, ipakita mo sa akin ang mga nakapasa na sa tingin mo ay qualified. Alam mo naman siguro kung anong katangian ng pasadong aplikante, hindi ba? Utos niya sa assistant na si Tres. Yes, Sir Rick. I will update you na lang po. May uutos pa po ba kayo? Wala na. You may go. Okay po, sir. Pagkaalis ng assistant ay napapaisip na napasandal siya sa kanyang swivel chair. Tama ba tong gagawin ko? Parang napaka-desperado ko ata. Bahala na. Samantala, ng mga panahon na yon ay namomroblema si Genesis para sa pag-aaral ng mga anak. Bakla, wala ka bang alam na racket dyan? Mag-aaral na ng kinder ang kambal. Tapos graduating na rin sa high school at college ang mga kapatid ko. Kailangan ko ng extra kita. Tanong niya sa kaibigan. Dumaan to sa kanyang apartment unit. Ito ang naging kaagapay niya sa pagpapalaki sa kambal. Hindi pa ba sapat ang kinikita mo sa call center, Jen? At saka nagpa-part-time naman si Henera. Tukoy ni Arceli sa kapatid niyang graduating na sa kolehiyo sa probinsya. Kulang na kulang ang sahod ko, Arcel. Sa pambayad pa lang ng renta, bills, pampadala kay nanay, at gastusin ng mga bata, negative na ako. Napabuntong hininga siya habang inihahanda ang pagkain ng kambal na anak. Sa bagay nga, ang hirap talaga kapag may umaasang pamilya kahit may sarili ka ng pamilya, no? Sobra. Kaso hindi ko naman matitiisin na nanay. Ako ang panganay kaya ako may kakayahang tumulong. Kaso, may mga anak ka na, friend. Hayaan mo na. Kaya ko pa naman. Okay, sinabi mo eh. Willing ka ba sa kahit na anong racket? Nako, umayos ka, Arceli ha. Make sure na maayos yan at legal. Alam mo naman ang nangyari nun sa racket na pinasok ko. Kaya nagkaroon ako ng kambal. Kaya nga nagdadalawang isip ako kung i-offer ko sa'yo itong trabaho na nakita ko online eh. Anong trabaho ba yan? Lumapit sa kanya si Arceli at may ipinakita ito sa cellphone nito. May nakita kasi akong ad online, oh. Ano naman yan? Yung chairman kasi ng Muñez Airways, naghahanap ng surrogate mother para sa magiging anak niya. Ayan, oh, basahin mo. Lalong lumalim ang gatla sa noon ni Genesis habang binabasa ang nasabing ad. Seryoso ba yan? Bakit naman siya naghahanap ng surrogate mother? Wala ba siyang asawa? O baka naman gay siya na gustong magkaanak? Hindi ko alam, pero teka. I-search natin ang pangalan niya online. Ricardo Muñez.
Bigkas ni Arceli sa pangalang yon habang nagtitipa ito sa keyboard ng cellphone nito. Hindi maipaliwanag ni Genesis pero parang may kakaiba siyang naramdaman noong narinig niya ang pangalan ng lalaki. Oh my God! Bakit? Pinatay niya muna ang kalan bago tingnan ng cellphone nito. Bakla! Hindi siya matandang na paglipasan ng panahon at mas lalong hindi siya kafederasyon. Impit pang napatili sa kilig si Arceli. Pinakatitigan ni Genesis ang litrato ng bilyonaryong naghahanap ng surrogate mother para sa magiging anak nito. Bakit parang nakita ko na siya, Arcel? Anya. Ay, talaga ba? Huwag mo sabihin na siya ang tatay ng kambal. Kunwari ay shock na tanong ni Arceli. Inirapan niya ito. Alam mo namang hindi ko matandaan ng itsura ng tatay ng kambal, no? Teka nga, gisingin ko lang sila. Sige, pagpapantasyahan ko muna tong si Ricardo Muñez. Malanding wika nito. Naiiling na iniwan niya doon si Arceli para gisingin ng mga anak. 6 na taon na nakakaraan mula nang isilang ni Genesis ang kambal na anak na sina Elton at Ellie. Ang mga ito ang naging bunga ng isang gabing pagkawala niya sa sarili. Sa bachelor party na sinayawan nila ni Tia noon. Nakagraduate siya sa college pero hindi na niya itinuloy ang pangarap na maging flight attendant. Bukod kasi sa kailangan niyang alagaan ng kambal, kailangan niya rin na magdoble kayod. Hindi lang para sa mga anak, kundi maging para na rin sa pamilya niya sa probinsya. Mama, mag-school na po kami ni Kuya Elton? Tanong ni Ellie kay Genesis habang nag-aalmusal ang mga ito. Yes anak, mag-school na kayo sa pasukan. Nakangiting tungo niya sa anak. Naunang lumabas si Elton kaya ito ang kuya sa kambal at si Ellie naman ang bunso. Saan po kami mag-school, Mama? Tanong naman na may pagkaseryosong si Elton. Naghahanap pa si Mama ng school na malapit lang dito sa bahay para hindi mahirapan si Ninang Arceli sa pagsundo sa inyo. Okay po, Mama. Excited na po kami. Gusto po namin palaging magka-star. Hyper na sabi ni Ellie. Opo, basta gagalingan yun sa school. Sige na, kain na kayo mga anak. Kailangan magtrabaho ni Mama kaya behave lang kayo kay Ninang ha. Bilin niya sa 2 anak. Si Arcel kasi ang nag-aalaga sa kambal kapag wala itong pasok sa call center. Kapag naman may trabaho ito at nagkataon na may trabaho din siya, pinapaalagaan niya ang kambal sa pinagkakatiwalaan nilang kapitbahay. Opo, Mama. Sabay na tugon ng kambal. Habang kumakain ng mga anak ay pinagmamasdan niya mga ito. Private school ang malapit na eskwelahan dito sa apartment, bakla. Kakayanin mo ba? Tanong sa kanya ni Arceli. Napahinga siya ng malalim bago ito tugunin. Mukhang kailangan kong pag-isipan ng tungkol dyan sa naghahanap ng surrogate, bakla. Kaya lang natatakot ako. Hindi biro ang pagiging surrogate. Oo nga, pero malaking halagang ibabayad nila sa mapipiling surrogate mother ni Mr. Muñez. Kung sakaling ikaw ang kukunin nila, hindi mo na po problemahin ang pag-aaral ng kambal. Tama ka. Kaya bahala na. Susubukan ko. Bantayan mo muna mga inaanak mo, bakla ha. Pupunta ako sa screening. Agad-agad? Oo, madali lang naman mag-fill up at magpasa nitong form online eh. At saka mabuti na yung mauna ako sa ibang aplikante. Siguradong maraming magkaka-interest dito. Sa bagay. Mamayang gabi pa naman ako papasok sa trabaho kaya gora lang bakla. Panggabi ang pasok nito sa call center ngayon. Salamat. Hulog ka talaga ng langit sa aming mag-iina, Arcel. Yayakapin niya sana ito pero mabilis tong umiwas. Ew, okay na ako sa thank you bakla. Wala nang yakap please. Maarteng wika nito. Tinawanan na lang niya ang kaibigan. Inasikaso kaagad ni Genesis ang pag-fill up ng form online para sa paghahanap ng surrogate mother. At agad naman siyang binigyan ng schedule para sa screening ng mga aplikante. Pagkatapos magpakilala ng mga aplikante ay isa-isa silang in-interview. At isa si Genesis sa pinalad na makasama sa 10 na pagpipilian ni Ricardo Muñez. Mama! Pagkapasok niya sa bahay nila ay kaagad siyang sinalubong ng mga anak. Kamusta naman kayo ngayong araw? Hindi niyo ba pinahirapan ng ninang niyo? Tanong niya sa kambal pagkatapos halikan ng mga to. Hindi po, Mommy. Behave po kami ni Kuya. Sagot ni Elton. Very good. Nasaan ang ninang niyo?
Nang magtinginan ang dalawa ay parang nahulaan na ni Genesis na may ginawang kalokohan ng mga ito. Bakla! Mabuti naman dumating ka na. Mula sa banyo ay lumabas si Arceli na nagkukuskus ng mukha nito. Anong nangyari sa'yo? Sinabi ko sa kambal mo magsulat para mag-practice na sila. Pero nakatulog ako. Pagising ko ito, puro sulat na ang mukha ko. Pinigilan niyang matawa sa sumbong ng kaibigan. Baka kasi isipin ng mga anak na nakakatawa ang ginawa ng mga to. Nakapamewang na bumaling siya sa kambal. Anong ginawa niyo sa ninang niyo? Sabay na yumakap sa kanya ang dalawa. Sorry po mama, nagsorry na rin po kami kay ninang. Sabi ni Ellie. Huwag na ninyong uulitin yan ha, hindi yun tama, maliwanag ba? Tumango ang kambal. Opo mama, sorry po. O sige na, maglaro na muna kayo dun sa sala. Okay po mama, maglaro muna tayo ng Lego, Ellie. Ayan ni Elton sa kapatid. Sige kuya, tayo na. Magkahawak ng kamay na nagpunta sa sala ang kambal. Pasensya ka na bakla, alam mo naman na love ka nila, di ba? Sadyang may kapilyuhan lang sila minsan. Apologetic na wika niya sa kaibigan. Ano ka ba? Ayos lang yun. Ganyan talaga mga bata. Dapat talaga makapag-aral na sila. Para naman hindi ang mukha kong ginagawa nilang blackboard. Biro lang, bestie. Excited lang talaga silang mag-aral. Sabi ni Arceli habang nagpupunas ito ng muka pagkatapos maghilamos. Sana mapili ako para sa final screening, Arcel, para mai-enroll ko na sila. Kamusta nga pala naging lakad mo? Kasama ko sa 10 napili para sa final screening. Si Mr. Muñez daw ang pipili sa amin kung sino magiging surrogate mother ng magiging anak niya. Malay mo, ikaw ang mapili niya. Sana nga bakla. I-manifest na natin yan. Manifesting. Magluluto ako ng dinner, dito ka na kumain bago ka pumasok sa trabaho. Anya sa kaibigan. Ay, bet ko yan. Uuwi muna ako para maligo. I'll be right back, bakla. Maarte itong naglakad paalis. Natatawa na nasundan niya na lang ng tingin si Arceli. Nasa kabilang unit lang naman ng apartment nito. Sa kabilang banda, nang makita ni Ricardo ang mga aplikante para maging surrogate mother ng kanyang magiging anak, may kaagad na nakaagaw ng atensyon niya. Tres, nakaharap mo ba mabaeng to? Iniharap niya sa assistant ng application form. Yes sir, ni-interview ko po siya. Bakit po? She looks familiar to me. Parang nakita ko na siya. Pinakatitigan niya ang picture na naka-attach sa form. Hindi may ipaliwanag ni Rick, pero may kakaiba siyang naramdaman habang pinagmamasdan ang larawang yun ng babae. Genesis Ibanez. Sambit niya sa pangalan nito. Siya na po ba napili niyo, sir? Yes. Kontakin mo siya at papuntahin dito bukas na bukas din. Hindi niyo na po babasahin ang application form ng ibang aplikante? No need. Siya na napili ko. And I want to see her in person. Desididong tugon niya sa assistant. Sige po, sir. I will let her know. Paglabas ni Tres sa opisina niya ay muling tinitigan ni Rick ang picture. Sino ka? Ikaw na bang hinahanap ko? Kaya ganito nararamdaman ko. Sabi niya sa sarili habang hawak ang dibdib na biglang bumilis ang tibok pagkakita sa picture ng babaeng aplikante. Kinabukasan ay maagang pumasok sa opisina si Rick. Nagulat pa nga mga empleyado niya nang makita siya ng mga ito na ganoon kaaga. Sir, napaaga po kayo. Sandali po, ikukuha ko po kayo ng kape. Halos mataranta si Tres sa pag-aasikaso sa kanya. Relax, Tres. Pasensya na kung hindi kita na-inform na maaga akong papasok ngayon. Anong oras darating yung aplikanteng napili ko? Tanong niya sa assistant habang papasok sa opisina niya. Mamayang after lunch pa po ang dating niya, sir. Mag-undertime daw po kasi siya sa trabaho niya. Kumunot ang noon niya sa narinig. She's working? Where? Yes, sir. Nagtatrabaho po siya sa isang call center company. Tell her to resign right away. Utos niya sa assistant saka itinuloy ang pagpasok sa opisina niya. Okay po, sir. Sasabihin ko po sa kanya. Habang naghihintay sa pagdating ng babae, ay hindi mapakali si Rick. Bakit ba ako kinakabahan ng ganito? For effing sake, Ricardo. Para kang teenager na makikipagkita sa crush mo. Kastigo niya sa sarili. Maaga siyang pumasok pero wala naman siyang nagawang kahit na anong trabaho. Sir, parating na po si Miss Ibanez.
Imporma ni Tres sa kanya pagkapasok nito sa opisina niya kinatanghalian. Okay, how do I look? Tanong niya na ikinamaang ng assistant. You look good, sir. Anito nang makabawi. Thank you. Papasukin mo na lang siya pagdating niya. Sige po, sir. Nangingiti na lumabas sa opisina niya si Tres. Talaga bang ayos lang ang itsura ko? Hindi siya nakontento sa sagot ng assistant sa tanong niya. Kinuha niya ang cellphone at tiningnan mula sa camera ang itsura niya. Huminga siya ng malalim saka inilapag ang cellphone sa desk niya. Nang dumungaw si Tres sa pintuan pagkatapos nitong kumatok ay napatayo siya. Sir, nandito na po si Miss Ibanez. Sige, papasukin mo na siya. Okay po, sir. Niluwagan ni Tres ang bukas ng pinto at bumungad kay Rick ang babaeng kanina pa hinihintay. Good afternoon po, Mr. Muñez. Nakangiting bati nito sa kanya. Nang marinig ang boses ng babae at makita sa personal ang maganda nitong muka, ay animo na engkanto si Ricardo. Good afternoon. Hindi kumukurap na tinitigan niya ang mukha nito. Ako po si Genesis Ibanez, sir. Ako po yung nag-apply na maging surrogate mother. Kiming tura ni Genesis. I know. Have a seat. Itinuro niya dito ang upuan na nasa tapat ng desk niya na hindi pa rin inaalis ang tingin sa mukha nito. Thank you, Mr. Muñez. Pasensya na po kung natagalan ako. Galing pa po kasi ako sa trabaho at saka medyo na traffic po. It's okay, Miss Ibanez. Na-brief ka na naman ng assistant ko, hindi ba? Yes, sir. So, willing kang dalhin sa sinapupunan mo magiging anak ko? Yes, sir. Nakita ni Rick na medyo nag-aalinlangan ng babae sa isasagot. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Kasi once na sumailalim ka na sa screening para sa surrogacy, wala nang atrasan. Sigurado na po ako, sir. Gusto ko lang pong malaman kung ano po bang magiging setup habang pinagbubuntis ko po ang magiging anak nyo. Kasi sigurado naman po ako na healthy ang ovary ko, kaya wala pong magiging problema sa screening. Kumunot ang noon ni Rick sa sinabi nito. Bakit sigurado kang healthy ang ovary mo? Nagkaanak ka na ba? Opo, may anak na po ako. Pag-amin ni Genesis. At dahil po sa kanila, kaya ako nag-apply na surrogate mother. Para po sa kanilang ibabayad nyo sa akin. Kaya tinatanong ko rin po sa inyo ang magiging setup natin. Natigilan si Rick at ilang segundong hindi nakapagsalita. Ibig sabihin ay may asawa ka na? Tanong niya nang makabawi. Hindi ba siya magagalit? Pumayag siya na mag-surrogate ka? Ha? Wala po akong asawa. Umiling na ito. Para namang nakahinga ng maluwag si Rick sa nalaman. Wag niyo na po sanang itanong kung bakit. Alanganing request nito. Okay, sige. Ito ang kontrata. Inabot niya ang folder na nasa ibabaw ng desk. Nandyan na lahat ng gusto mong malaman. Nandyan na magiging setup, rules, at kung magkano makukuha mong kabayaran. Pwede ko po bang basahin muna tong kontrata? Yes, go ahead. Sige, basahin ko lang po. Habang nakayuko at nagbabasa si Genesis ay hindi mapigilan ni Ricardo na titigan to. Nagulat pa siya at agad na nag-iwas ng tingin ng mag-angat ng ulo ang babae. Tumikhim siya bago magtanong. May tatanong ka ba? Ibig sabihin, kailangan kong tumira sa bahay mo, sir? Yes. Ihanda mo rin ang passport mo dahil magpapabalik-balik tayo abroad para sa procedure. Siguro naman may papag-iiwanan ka sa mga anak mo. Nakagat nito ang pang-ibabang labi. Actually, wala po eh. Nasa probinsya kasi ang nanay ko. Pero baka papuntahin ko muna dito si nanay sa Maynila para may makasamang mga anak ko. Mga? Ilan bang anak mo? 2, kambal po sila. Nakangiting tugon niya. Napanganga si Rick. Really? Yes, sir. Malay mo, baka kambal din ang maging anak mo. Biro nito. Well, let's see. Pirmahan mo na ang kontrata kung wala ka ng tanong o gustong ipabago, Miss Ibanez. Genesis na lang po ang itawag niyo sa akin, Mr. Muñez. Okay, Genesis. You can sign the contract. Inabutan niya ito ng ballpen. Okay po, sir. Napalunok si Rick nang ngitian siya nito. Habang pinipirmahan nito ang ilang pages na kontrata, malaya niya uling pinagmasdan ang mukha ng babae. You really seem familiar to me. Nagkita na ba tayo dati? Hindi niya napigilang itanong. Nagtataka namang iniangat nito ang tingin sa kanya. Ha? Hindi pa po, sir. Ngayon pa lang po tayo nakita.
Tapos na po akong pumirma. Ibinalik nito sa kanya ang folder. Sigurado ka ba? Opo, sir. Drop the point, sir. Just call me Rick. Sige, Rick. Alanganin ang ngiting nito. I will send a partial payment to your account at makukuha mo ang balanse kapag nakapanganak ka na. Para makasigurado ako na hindi mo itatakas sa magiging anak ko. Salamat. Huwag po kayong mag-alala, sir. Rick, hindi ko gagawin yon. Alright, it's settled then. My assistant will update you kung kailan sisimulan ng procedure. Inilahad niya ang kamay para makipag-shake hands. Tinanggap naman yon ni Genesis. Ilang minuto nang nakakaalis ang babae pero nakatingin pa rin si Rick sa pintong nilabasan nito. Even her perfume seems familiar. Hindi kaya siya ang babaeng yun? Napapaisip pa rin na sambit niya. Hindi alam ni Rick na maging si Genesis ay may kakaibang naramdaman nang makita siya nito. Pamilyar ang mga mata ng lalaki sa dalaga. Biglang pumasok sa isipan nito ang lalaki na kaniig, 6 na taon na nakalilipas. Pero pilit nitong iwinaksi sa isip ang ideyang kanyang naisip, na baka ito ang lalaking yun. Hindi kasi malinaw noon ang mukha ng nakabuntis sa kanya. Bukod sa dim light ang silid noon, pati ang venue ng pinagsayawan nila, lasing din siya kaya hindi ito maalala. Nang mga sumunod na araw, inasikaso kaagad ni Genesis ang mga kakailanganin niya para sa pag-alis ng bansa. Sa Canada gagawin ng procedure ng surrogacy, kaya naman mas minabuti ni Rick na pakilusin na ang pera nito para mapabilis ang lahat. Hanggang sa sumapit ang araw ng pag-alis nila. Tres, nasa sasakyan na bang lahat ng kailangan ko? Tanong ni Rick sa assistant. Yes sir, pati na rin po ang mga gamit ni Miss Ibanez. Alright, let's go. Nauna na si Rick sa pagpasok sa sasakyan. Bigla namang umurong sa pagsakay sa kotse si Genesis. Sandali lang, Rick. Sasagutin ko lang tong tawag ng kaibigan ko. Paalam ni Genesis sa binata habang nakatayo sa labas ng van. Okay. Bilisan mo lang. Baka mahuli tayo sa flight natin. Oo, mabilis lang to. Pasensya na talaga. No worries. Okay. Hello? Arcely, napatawag ka? Paalis na kami. Ikaw munang bahala sa kambal habang wala pa si nanay, ha? Bili niya sa kaibigan sa kabilang linya. Bakla, I'm sorry. Nakaidlip kasi ako eh. Pagkagising ko wala ang kambal. Tapos nakita ko na bukas ang pinto. Nawawala ang mga anak mo, Jen. Anong gagawin ko? Nagpatulong na ako sa barangay saka sa mga kapitbahay na hanapin sila. Hysterical na sagot ni Arcely mula sa kabilang linya. Para namang binundol ng kung anong matigas na bagay ang dibdib ni Genesis sa narinig. What's the matter? Tanong sa kanya ni Rick nang mahalata na tila natigilan siya. Nawawala raw ang mga anak ko, sir. Mangiyak-ngiyak na tugon niya rito. What? Ano nangyari? Nakaidlip kasi yung ninang nila. Pagkising niya bukas na ang pinto ng bahay. Tapos wala na yung kambal. Pasensya na pero kailangan ko po muna hanapin ng mga anak ko. Pwede naman ako sumunod sa inyo eh. Kaltasin niyo na lang sa ibabayad niyo ang rebook ng ticket ko. Tuluyan ang pumatak ang luha sa mga mata niya. No need. Let's look for them. Tres, cancel our flight. Ikaw na muna bahala dito. Baling ni Rick sa assistant. Okay po sir, noted. Sakay na Genesis. Hanapin natin ang mga anak mo. Lumipat ito sa driver's seat. Sige po. Salamat talaga. Tumalima si Genesis. Habang sumasakay sa passenger seat ay kausap niya si Arcely sa cellphone. Papunta na kami dyan. Ipagtanong mo rin sila sa mga kapitbahay, ha? Oo, bakla. Mag-ingat kayo. Ani Arcely. Sa biyahe ay halos hindi siya mapakali. Calm down, Genesis. Everything will be fine. Mahahanap natin ang mga anak mo. Pagpapakalma sa kanya ni Rick habang nagmamaneho to. Salamat. Kahit paano ay nabawasan ang kabang nararamdaman niya. Sa daan ay pinagdasal niya na wala sanang mangyaring masama sa kambal. Kanina ka pa nagpapasalamat. No worries, Genesis. Nang makarating sila sa Quezon City, kung saan nagre-rent ng apartment sina Genesis, kaagad siyang bumaba ng kotse pagka-park ni Rick sa tapat ng apartment nila. Arcely! Arcely! Sigaw ni Genesis habang papasok ng gate. Pero bago pa siya makapasok ay dumating si Arcely. Genesis! Arcely, hindi mo pa ba nakikita ang kambal? Tanong niya sa kaibigan. Hindi pa nga eh.
Naputol lang sasabihin nito nang mapatingin kay Rick. Oh my! Mas kamukha siya ng kambal sa personal. Napatakip to sa bibig. Bakla, umayos ka nga. Anong kamukha ang pinagsasabi mo riyan? Sa'yo na agad ang napansin ko eh. Napasulip saglit si Genesis kay Ricardo. Oo nga, ba't di ko agad napansin? Anya sa isip pero dahil nag-aalala, hindi na niya pinansin ang nakikita. Arcel, hindi ito ang tamang oras para sa mga ganyan mo. Nasaan ang mga anak ko? Nagpatulong ka na ba sa barangay? Natatarantang tanong niya rito. Oo, kagagaling ko lang sa barangay. Naghahanap na rin ng mga tanod at mga kapitbahay sa lugar natin. Saan kaya nagpunta ang dalawang yun? Saan natin sila hahanapin? Naiiyak na tanong niya. I'm sorry, bakla. Hindi ko kasi alam na hindi ko pala nalak ang pinto. Nakalabas tuloy yung mga inaanak ko. Apologetic na sabi ni Arcely habang nakatingin pa rin kay Rick. It's okay, Arcel. Naintindihan ko naman na puyat ka pa galing trabaho. Tapos pinagbantay pa kita sa kambal. Paano ngayon yan? E di hindi na tuloy ang alis nyo sana papuntang Canada. It's okay. Mas importante ang mga bata. May alam ba kayong posible nilang puntahan? Tugon ni Rick sa sinabi ni Arcely. Napapaisip na nagkatinginan sina Genesis at Arcely. Naalala mo, bakla? Noong isang araw parang may nabanggit sina Elton at Ellie na gusto nilang puntahan. Ani Arcely. Oo. Sabi ni Elton, gusto nilang pumunta ng kuya niya sa isang indoor playground sa mall. May malapit bang mall dito? Tanong ulit ni Rick. 5 taon pa lang sila, kaya imposibleng makapunta sila sa mall. Nako, matalino mga anak mo, bakla. Kaya kung gugustuhin nila, baka makapunta nga sila sa mall. Let's go to the nearest mall. Maiwan ka dito, miss, para may mag-abang ng balita galing sa ibang naghahanap. Baling ni Rick kay Arcely. Arcely ang pangalan ko. Tugon nito sa binata habang nagpapaganda ng mga mata. Pasimpleng kinurot ni Genesis sa tagiliran ng kaibigan. Umayos ka nga, bakla. Ang landi mo. Bulong pa niya rito. I'm Ricardo Muñez, Rick for short. Sabihan mo kami sakaling mahanap niyo rito mga bata. Bili nito. Sige, Pogi, babalitaan ko kayo. Ingat kayo. Let's go. Anito sa kanya. Okay, aalis na kami, bakla. Naiiling na lang si Genesis sa pagpapakit ng kaibigan kay Rick. Habang papunta sila ng mall ay hindi siya mapakali. Ipinagdarasal niya na sana'y mahanap na nila ang kambal. Medyo nagulat pa siya nang biglang magsalita si Rick. May trabaho pa lang kaibigan mo, Genesis. Pero sa kanya mo iiwan ng mga anak mo? Sa Makalawa pa kasi ang dati ni nanay eh. Kaya naman silang bantayan ni Arcely. Mabait naman kasi ang kambal. Ngayon lang nangyari to na lumabas sila ng bahay na walang kasama at walang paalam. Saka may kapitbahay namang papalit sa kanya kapag nasa trabaho siya. Sana sinabi mo sa akin para sa ibang araw na lang tayo umalis. Pasensya na kung na-cancel ang flight natin dahil dito. Ayos lang naman na makancel ang flight. Mas importante ang kapakanan ng mga bata. Nahihiya kasi akong naging cause of delay. Nakayuko niyang sabi. I would blame myself kapag may nangyaring hindi maganda sa mga anak mo. Wala kang kasalanan, Rick. Mali ko yun. Kasi alam ko naman na puyat mula sa trabaho niya kagabi si Arcely. Tapos sa kanya ko pa iniwan ng kambal. Pasensya na talaga ha. Naabala ka pa tuloy. Nakagat niya ang pang-ibabang labi sa hiya. Huwag mo nang isipin yun. Ayos lang. Pagkarating nila sa mall, dire-diretso sila sa loob. Kakausapin ko management ng mall. Mauna ka nang pumunta sa playhouse. Kapag nahanap mo sila, tawagan mo ako agad. Bilin ni Rick kay Genesis. Sige, salamat. Nginitian niya ito bago siya nagmamadaling pumunta sa parte ng mall, kung nasaan ang palaruan ng mga bata. Nasaan na ba kayo mga anak? Sabit niya habang inililibot ang paningin sa paligid. Hi, baka nakita mo dito mga batang to? Tanong niya sa staff ng playhouse sabay pakita ng picture ng kambal na nasa cellphone niya. Patingin po. Pinakatitigang mabuti ng staff ang picture ng kambal. Parang nagaling po sila kanina rito, kaya lang wala po silang ticket kaya hindi sila pinapasok. Talaga? Anong oras sila nagpunta dito? At saka, saan sila nagpunta pagkagaling dito? Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po napansin kung saan sila pumunta. Inisip ko po kasi na may kasama silang guardian at humiwalay lang sila.
Kaya po sinabi ko sa kanila na bumalik na lang kung nasan ang kasama nila. Mga 1 oras na po siguro nakakaraan mula na nagpunta sila dito. Diyos ko, saan kaya nagsuot ang mga batang yun? Naiiyak na napaupo si Genesis. Ayos lang po ba kayo, ma'am? Ire-report ko po sa management na may nawawalang bata. Thank you, miss. Hindi kasi sila nagpaalam na pupunta sila rito sa mall. Pero salamat sa tulong mo ha. Hindi mo na kailangan mag-report kasi nandun na ngayon ang kasama ko. Nginitian niya ito sa kabila ng panghihina. Nag-aalala na siya ng sobra sa mga anak. Are you okay? Napatinga na si Genesis nang marinig niya ang bariton ng boses. Pagkalapit nito sa kanya ay tumayo siya at biglang yumakap dito. Nagulat si Rick pero hinayaan lang siya nito. Nanggaling daw ang kambal dito kanina. Natatakot ako. Baka kung ano nang nangyari sa kanila. Hindi niya na napigilang umiyak. Naramdaman niya ang paghagod ni Rick sa kanyang likod. Mahahanap natin sila. Huwag ka na mag-alala. Iniutos ko na sa security ng mall na hanapin sila. Anong ginawa mo sa mama namin? Oo nga, bakit siya umiiyak? Sabay silang napalingon ni Rick sa pinanggalingan ng maliliit na boses na kilalang kilala ni Genesis. Elton! Ellie! Patakbong nilapitan niya ang kambal at sabay itong niyakap. Salamat sa Diyos at ayos lang kayo mga anak. Pinag-alala niyo ako ng sobra. Inaway ka ba niyang lalaking yan, mama? Pinaiyak ka ba niya? Tanong ni Ellie sa kanya. Hindi pinansin ang mga sinabi niya. Mas concern ang mga to sa kanya. Mabilis na umiling si Genesis. Hindi mga anak. Tinulungan pa nga niya ako na hanapin kayo eh. Bakit pa kayo umalis ng bahay? Kanina pa namin kayo hinahanap. Nag-aalala na rin sa inyo si Ninang Arceli. Sorry po, mama. Hindi na po namin uulitin. Apologetic na wika ni Ellie. Nainggit po kasi kami sa napanood namin eh. Kaya po nagpunta kami dito sa mall. Kaya lang po wala kaming ticket kaya hindi kami pinapasok. Nakalimutan po namin humingi ng pera kay Ninang. Pagkakwento naman ni Elton. Saan kayo nagpunta pagkagaling nyo dito? Tanong niya sa mga anak. Dun po sa may toy store. Pero nagtingin lang po kami kasi wala po kaming pera pambili ng toy eh. Sagot ni Ellie. Ay, mga anak ko. Muli niyang niyakap ang kambal at hinalikan sa ulo ang mga ito. Huwag niyo na itong uulitin, okay? Pinag-alala niyo kaming lahat. Si Ninang Arceli niyo at mga kapitbahay natin ay naghahanap din sa inyo. Buti na lang hindi kalayuan yung mall sa atin. Naglakad lang ba kayo? Mahinahong turan niya sa dalawa. Sa kabila na takot at inis ay ginawa pa rin niyang mahinahon ng pakikipag-usap sa mga ito. Opo, naglakad lang po kami. Kabisado naman po namin ang daan eh. Huwag po kayo mag-alala, mama. Magsasorry po kami sa kanilang lahat mamaya pag uwi natin. Ani Ellie. Okay, sige mga anak. Basta pangako nyo na hindi nyo na ulit gagawin ng ganito, ha? Kapag gusto nyo pumunta sa isang lugar, magsasabi kayo sa amin, okay? Opo, mama. Sorry po ulit. Panabay ng sagot ng kambal. Sige, umuwi na tayo. Tumayo na si Genesis. Habang nagpupunas ng mukha na basa ng luha, nilingon niya si Rick. Ayos ka lang, Rick. Ano nangyari sa'yo? Tanong niya nang makita niya na nakatulala ang lalaki. Sila ang mga anak mo, Genesis? Puno ng pagtataka ang mukhang tanong nito. Oo, ito si Elton at ito naman si Ellie. Pakilala niya sa mga anak. Sino po ba siya, mama? Kala po namin inaway ka niya eh. Kuryosong tanong ni Elton. Hindi niya malaman kung ano ang isasagot sa mga anak. Boss ako ng mama niyo, kids. Ani Rick habang nakatitig sa kambal. Kayo po pala ang boss ni mama. Salamat po sa pagtulong kay mama na hanapin kami ni Kambal. Ani Ellie na nakatitig din sa mukha ni Rick na para bang may kinakabisado ito sa lalaki. Walang anuman, kids. Basta sundin niyo si mama niyo na wag nang uulitin ang lumabas ng walang paalam, ha? Tumango ang kambal. Bumaling naman si Rick kay Genesis. I will tell the manager na nakita na natin ang kambal. Pumunta muna kayo kung saan nila gustong kumain. Susunod ako dun. Just text me kung nasan kayo. Bili ni Rick, habang palipat-lipat ang tingin nito sa kambal. Sige. Mga anak, saan niyo gustong kumain? Siguradong gutom na kayo. Sa Jollibee po, mami. Masaya at magkasabay na sigaw ng kambal.
Okay, doon tayo kakain. Tumingin siya kay Rick dahil hindi pa ito umaalis. Sige, susunod ako sa inyo. Nginitian niya ito saka iginiya ang mga anak papunta sa Jollibee. Noong kumakain na sila sa Jollibee, napansin ni Genesis ang paninitig na naman ni Rick sa mga anak. Mr. Muñez, bakit po? Hindi nakatiis na tanong niya rito. Ha? Wala. Natutuwa lang ako sa mga anak mo. Pasensya na po talaga sa naging abala sa inyo. Nahihiyang wika niya. Ayos lang, wag mo nang isipin yun. Orderin mo pa kung anong gusto nilang kainin. Hindi inaalis ang tingin sa kambal na wika nito. Okay na po yung kinakain nila. Okay, ikaw kumain ka na rin. Sige po, ikaw, ayaw mo bang kumain ng pagkain dito? Gusto mong ibili kita sa iba? Pwede mo naman yung kainin dito. Naisip ni Genesis na baka hindi ito kumakain ng pagkain sa fast food. No, you don't have to. Kumakain naman ako ng mga ganitong pagkain. Nagsimula na rin itong kumain ng kanin at chicken joy. Mama, help! Inabot sa kanya ni Ellie ang kinakain nitong manok. Nagpapatulong itong maghimay niyon. Sige, akin na yun anak. Himayin ni Mama. Kinuha niya yon at sinimulang himayin. Mama, ako rin po, help! Request din ni Elton. Sandali lang anak, tapusin ko lang tong sa kapatid mo. Let me help him. Presenta ni Rick. Okay po, salamat. Habang pinaghihimay ni Rick ng manok si Elton ay may dumaang matandang babae. Napaka-cute niyo namang tingnan mag-aama. Magkamukha pa kayo. Nakangiting komento nito. Salamat po. Nakangiting sabi ni Rick. Hindi man lang tumutol sa sinabi ng matanda. Wala na ang matanda pero nakatulala pa rin si Genesis kay Rick. Pasensya na. Napagkamalan ka pa tuloy na tatay ng kambal. It's okay. I don't mind. Here, Elton. Sabihin mo lang kung may gusto ka pang kainin, ha? Baling nito sa katabing si Elton. Kabisado na agad nito ang pangalan ng kambal. Thank you po, ani Elton. Magana na ulit itong kumain. Hey, what's wrong? Bakit hindi ka kumakain? Puna ni Rick kay Genesis. Medyo busog pa kasi ako. Pagsisinungaling niya, dahil ang totoo ay hindi siya makapaniwala na kamukha nga ng mga anak niya si Rick. Parang may pumasok na kung anong duda sa kanyang isip na ito kaya ang lalaki na kanaig niya noon. Pero ayaw niyang magtanong dahil baka nagkakamali lang siya at nakakahiya sa boss niya. Sigurado, ginutom ka sa paghanap sa kanila kanina, kaya kumain ka na, Genesis. Sige, kakain na ako. Pinilit niyang kumain, kahit hindi niya halos malunok ang pagkain dahil sa dami ng tumatakbo sa kanyang isipan. Are you done, young man? Tanong ni Rick kay Elton maya-maya. Yes po. Tumatangong sagot nito. Punasan natin ang mukha mo, ah. Kumuha si Rick ng tissue saka pinunasan ang parte ng pisngi at bibig ng bata na may mantika at sauce ng kinain nito. Thank you po. You're welcome. Ako din po, punasan mo po, sir. Request ni Ellie kay Rick. Nako anak, nakakahiya sa boss ko. Ginawa niyo pa siyang babysitter. Si mama nang mapupuna sa'yo, okay? Ako na, Genesis. Ayos lang naman. Wala na siyang nagawa dahil dumukwang na si Rick para punasan ang mukha ni Ellie. There, wala nang dumi. Gwapo ka na ulit. Nakangiting ani to sa bata pagkatapos. Salamat po, ani Ellie. You're welcome. Pero huwag niyo na akong tawagin na sir. Tito Rick na lang. Boyfriend po ba kayo ni Mama? Nasa mid nang wala sa oras si Genesis sa tanong na yun ni Ellie. Anak, hindi. Saan mo naman nalaman yung boyfriend na yan? Bumaling siya kay Rick. Pasensya na ha, may pagkamadaldal talaga tong si Ellie. Halos hindi siya makatingin sa lalaki. Kanina ka pa hingi ng pasensya. Ayos lang naman dahil ganyan talaga mga bata. Baka kasi mailang ka o mairita, Rick. Mukha ba akong naiilang o naiirita? Hindi. See? It's fine with me. Actually, natutuwa ako sa mga anak mo. Mahilig ba sila sa mga laruan? Maaliwalas ang mukha na tanong nito. Bago pa makasagot si Genesis ay naunahan na siya ng kambal. Yes po, we love toys. Meron po kaming tinignan doon kanina kaso di po namin nabili. Halos duwit na sagot ng dalawa. Alright, ibibili ko kayo ng toys. Let's go? Ayan ito sa kambal. Yay! Thank you, Tito Rick.
Tuwang-tuwa na napapalakpak sina Elton at Ellie. Nakakahiya naman, gagastos ka pa, samantalang na-cancel nga ang flight natin dahil sa nangyari. Nakayukong wika niya. Huwag mo na munang isipin yun, Genesis. Mas importante ang kapakanan ng mga anak mo. Salamat talaga ha. Pakiramdam ni Genesis ay may kung ano sa loob niya ang hinaplos ng kabutihang ipinapakita ng lalaki. Dinala ni Rick sa Toy Kingdom ang kambal. At tuwang-dawa na namili ng mga laruan ng dalawa. Thank you po, Tito Rick. Magkasabay na sabi ng dalawa nang makuha ang mga gustong laruan. You're always welcome. Sige pa, pumili pa kayo ng gusto nyo. How about this one? Ipinakita nito ang isang eroplanong laruan. Ayoko po ng airplane. Mas gusto ko po to. Si Ellie pong mahilig sa airplane. Sabi ni Elton. Itinuro nito ang laruan na pang-engineer. Wow! Gusto mo bang maging engineer paglaki mo, Elton? Manghang tanong nito. Yes po. Ako po, pilot. Bibong sigaw ni Ellie. Alright. Sa'yo pala bagay itong aeroplano eh. Here, take it. Thank you po. Sige lang, pumili lang kayo ng gusto nyo. Nakangiting pinanonood ni Rick ang kambal na maghakot ng laruan, habang si Genesis ay natutulala sa eksena sa harapan niya. Akala niya uuwi na sila pagkatapos mamili ng laruan ng mga anak, pero dinala pa ni Rick ang kambal sa playhouse na gustong puntahan ng mga ito kanina. Mama, ang saya po. Ganito yung napanood namin ni Kuya Elton. Ani Ellie. Oo nga po, ang ganda dito. Segunda naman ni Elton. Manghang inililingan ng dalawa ang paningin sa loob ng playhouse. Thank you po, Tito Rick. Kasi binila niyo po kami ng ticket para makapaglaro po kami dito. Lumapit si Elton dito sa yumakap. Ginaya rin ito ni Ellie. Para namang naestatwa sa kinatatayuan nito si Rick. May problema ba? Tanong ni Genesis rito. Umiling to. Wala. Mama, gusto po namin dun sa slide po. Sige, Ellie. Hala, nakalimutan kong i-inform ang ninang nyo na nahanap na namin kayo. Call him. Ako muna ang sasama sa kanila. Presenta ni Rick. Sige, salamat. Mga anak, behave lang kayo ha. Bili niya sa mga anak. Opo, Mama. Lumabas si Genesis ng playhouse para tawagan ng kaibigan. Bakla ka? Porket kasama niyo si Pogi, nakalimutan mo na akong balitaan? Kanina pa ako nag-aabang ng text o chat o tawag mo. Talak sa kanya nito mula sa kabilang linya. Sorry na bakla, nalibang kasi ako sa kambali. Nagpunta kasi kami dito sa playhouse pagkatapos namin kumain at binilhan niya rin ng mga laruan yung dalawa. Lumabas lang ako para tawagan ka. Wow ha, happy family lang ang Peg. Che, natuwa lang siguro siya sa kambal. Sige na, baka hanapin ako ng mga inaanak mo. Mamaya na lang tayo magtsikahan pag uwi namin. Ay, sabihin mo pala sa barangay at mga kapitbahay natin na salamat sa tulong nila. Nakita ko na ang kambal. Pasensya na ka mo sa abala. Okay, sige. Ako na bahalang magsabi sa lahat. Salamat bakla. Sige, bye muna ha. Tinapos na niya ang tawag, saka bumalik sa kinaroroonan ng mga anak. Muli na namang napamaang si Genesis sa tagpong naabutan. Ano mo kasi mag-aama na masayang naglalaro sa playhouse ang kambal at si Rick. Tawa ng tawa ang mga to at parang musika yun sa bandinig niya. Gabi na nang maihatid sila ni Rick sa apartment. Nakatulog na sina Elton at Ellie sa sasakyan. Sandali lang ha, tatawag lang ako na makakatulong ko sa pagbuhat sa kambal. Paalam niya kay Rick, pagkapark nito ng kotse sa tapat na bahay nila. No need, ako nang bubuhat sa kanila. Ha? Bago pa siya makatanggi ay nakababa na ito ng sasakyan. Binuksan nito ang pinto sa likuran ng van at binuhat ang kambal. Dahil sa laki nito ay walang kahirap-hirap dito ang pagbuhat sa dalawa sa magkabila nitong balikat. Let's go. Open the gate, Jen. Malumanay na utos nito sa kanya. Okay, sandali lang. Nagmamadaling binuksan ni Genesis ang gate. Pagkatapos ay ang pinto ng bahay nila para makapasok si Rick. Dito mo na lang muna sila ibaba sa sofa. Ako na maglilipat sa kanila sa kwarto nila sa itaas. Idediretso ko na sila sa kwarto para hindi ka na mahirapan na buhatin sila. Ha? Sige. Nauna siyang umakyat ng hagdan para buksan ang pinto ng kwarto ng kambal. Maingat na ibinaba ni Rick sa kama ang himbing na sina Elton at Ellie. Maraming salamat, Rick.
Na-cancel na nga ang flight natin at nasira ang schedule mo pero tinreat at pinasaya mo pa ang mga anak ko. Wika ni Genesis habang kinukumutan ang dalawang bata. I told you, don't think about it. Isa pa, nag-enjoy rin naman ako ngayong araw. Nakangiting pinagmamasdan pa rin nito ang kambal. Okay, update mo na lang ako kung kailan ulit ang flight natin. Anya rito. Imbes na sumagot ay tinitigan siya nito. Bakit? Kumakabog ang dibdib na tanong niya kay Rick. Pwede ko bang itanong sa'yo kung nasan ang tatay nila? Ha? Bakit mo naman naitanong? I'm just curious kung bakit di niyo siya kasama. Kung bakit pinapabayaan niya kayo. Napalunok si Genesis. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa lalaki ang totoo. Na nabuo ang kambal sa isang gabing nakalimot siya. Nang dahil sa alak o sa matinding atraksyon. Hindi siya sigurado. Ayokong pag-usapan, Rick. Pasensya na. Bakit? Basta, gabi na, magdadrive ka pa pauwi. Sinabi na lang niya para umalis na ito at hindi na siya usisain pa tungkol sa ama ng mga anak. I'm sorry. Ayos lang. Hinitian niya ito. I'm going. Hatid na kita sa labas. Pagkalabas nila sa gate ay humarap sa kanya si Rick. Kamuntik pa siyang mauntog sa likod nito dahil nakayuko siya. Pumasok ka na sa loob, Jen. Nito. Sige, salamat ulit ha. Mag-iingat ka. Salamat. Hintayin mo na lang ang tawag ko. Sige. Ginitian ito ni Genesis saka siya pumasok sa loob ng gate. Imbes na dumiretso sa kwarto niya ay sa kwarto ng mga anak siya pumunta. Tinakot niyo ako, kambal. Mabuti na lang nahanap namin kayo agad. Pero ang saya-saya niyo kanina. Kahit saglit, naramdaman niyo magkaroon ng ama sa boss ko. Nakangiting hinaplos niya ang buhok ni na Elton at Ellie. Samantala, kahit gabi na ay tinawagan pa rin ni Rick ang assistant na si Tres pagka-uwi niya ng bahay. Nakita mo na ba yung pictures na sinend ko sa'yo? Tanong niya sa assistant matapos sagutin ang tawag niya. Yes, sir. Sila po ba yung kambal na anak ni Miss Genesis? Yeah, sila nga. Bakit kamukhang-kamukha niyo sila nung bata pa kayo, sir? Ganitong-ganito yung itsura niyo noon eh. Tukoy ni Tres sa picture ng kambal. Pasimple kasing kinunan ni Rick ng litrato ang dalawa kanina. Kanina ko pa nga yan iniisip eh. Gulat na gulat ako pagkakita ko sa kanila. Hindi lang ako nagpapahalata sa mag-ina. Ano po naiisip niyo, sir? Gusto ko na imbestigahan mo ang nakaraan ni Genesis at dalhin mo sa DNA laboratory ang mga buhok namin ng kambal for DNA testing. Utos nito sa assistant. Wow, mabuti nakuhanan niyo po sila ng buhok, sir. Oo, humanap lang ako ng tiyempo habang wala ang mama nila kanina. Hindi kasi talaga ako makapaniwala na kamukha ko sila. Kaya iniisip niyo po ba na baka si Genesis yung babae na hinahanap mo? Oo, at ayaw niyang sabihin sa akin kung nasaan ang ama ng kambal. Kaya gusto ko ng resulta as soon as possible. Bayaran mo yung laboratory. Sabihin mo na gusto kong makuha ang resulta in just few days. Sige po, sir. Gagawin ko po ang utos niyo bukas ng umaga. Salamat. Magpahinga ka na. Tinapos ni Rick ang tawag, saka pinagmasdan ng picture ni na Elton at Ellie sa cellphone niya. Makalipas ang 2 business days ay meron ng resulta ang paternity test. Nagbayad talaga si Rick para sa expedited testing para sa mabilis na resulta. Sir, nakuha ko na po ang resulta. Ani Tres nang makapasok sa opisina niya. Mabuti naman. Ano ang result? Kinakabahang tanong niya. Mas maganda po kung ikaw mismo ang babasa. Nakangiti ng makahulugan na inabot sa kanya ni Tres ang envelope na naglalaman ng resulta. Halos manginig ang kamay ni Rick habang inilalabas sa envelope ang papel. At ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang tuluyang mabasa ang resulta. I can't believe this. Bulalas niya. Napatayo siya pagkabasa sa papel na hawak. Congratulations, sir. Meron ka ng anak. Hindi lang isa, kundi 2. Hindi mo na kailangan ng surrogate mother. So, tamang hinala ko. Si Genesis ang babae na yun 6 years ago. Yes, sir. Nalaman ko po na yung isa sa mga dancer ay kaklase ni Miss Genesis ng college. Kaya pala hindi siya kilala ng agent ay dahil isinama lang siya ng kaklase niya nung may isang dancer na nag-back out. Nakagraduate po siya ng 2-year course sa tourism habang pinagbubuntis niya ang kambal. Pero breadwinner po siya kaya kahit may anak na siya, tumutulong pa rin siya sa pamilya niya sa probinsya. Mahabang report sa kanya ni Tres sa resulta ng investigasyon nito. Kaya siya nag-apply na maging surrogate, ganun ba?
Yes sir, ganun na nga po. Ano pong plano nyo? I wanna talk to her. Cancel all my schedule today. Ikaw na muna bahala dito sa opisina. Bili niya sa assistant. Sige po sir. Ayaw niyo po ba na ipag-drive ko kayo? Hindi na, ako na lang. Okay po. Yumukod si Tres bago ito lumabas ng opisina niya. Palabas na sana si Rick ng opisina niya nang biglang tumawag ang kaibigang si Gunter. Pare, kailangan ko ang tulong mo. Tuloy-tuloy na bumaba si Rick at sumakay sa kotse niya habang kausap ang kaibigan. Sige, kahit ano bro. Okay, kita na lang tayo. Sa apartment ni Genesis, magkakasama ang mag-iina at inaasikaso niya ang kambal. Mama, kailan po ulit dadalaw dito si Tito Rick? Tanong ni Ellie habang kumakain sila ng tanghalian. Nagkatingin ng sina Genesis at Arcely. Nagkataon na pareho silang walang pasok. Hindi ko pa alam mga anak eh. Busy kasi siya. Pagpapalusot na lang ni Genesis. Mula kasi nang makancel ang flight nila, hindi pa rin siya tinatawagan ni Rick. Nahihiya naman siyang magtanong o maunang mag-message dito. Miss na po namin siya, Mama. Ang bait niya rin po eh. Oo nga po. Sana po ipasyal niya ulit kami. Segunda ni Elton sa kakambal. Nako, mukhang natouch kagad ang kambal sa kanya ha. Pabulong na sabi sa kanya ni Arcely. Kaya nga eh. Hayaan niyo mga anak. Kapag hindi siya busy, tatanungin ko siya kung gusto niya sa ating sumamang mamasyal. Baling niya sa kambal. Yay! Sabay na napapalakpak ang dalawa sa narinig. Sige na, tapusin niyo na ang pagkain para may pasalubong kayo kay Ninang pag-uwi niya. Opo, Mama. Duwit ng dalawa. Hindi ko pa ba niya tinatawagan, bakla? Pabulong na tanong kay Genesis ng kaibigan. Hindi pa eh. Ang iniisip ko, paano kung nagbago ng isip niya dahil sa nangyari? Parating pa naman si nanay. Baka mamayang gabi o bukas ay narito na siya. Baka may inaasikaso lang talaga si Pogi. Napabuntong hininga siya. Sana nga. O kaya sabihin na lang sana niya agad kung tuloy o hindi ang deal namin para makapaghanap ako ng ibang racket. Sabay silang napatingin ni Arcely sa may pintuan nang marinig nila ang katok sa pinto. May inaasahan ka bang bisita, Jen? Wala. Baka si Tia yun. Ako na lang ang titingin. Presinta nito. Saka tumayo na papunta sa pintuan. Salamat bakla. Pahabol niya rito. Napapitlag si Genesis nang tumili si Arcely. Bakla, anong nangyari sa'yo dyan? Natatawang pinuntahan niya ito. Ngunit natigilan siya nang makita kung sino ang bagong dating. I'm sorry kung nagpunta ako ng walang pasabi. Pwede ba kaming pumasok ng kaibigan ko? Tanong ni Rick. Pero wala sa lalaki ang tingin ni Genesis, kundi sa lalaking kasama nito. Ay, pasensya na, hindi ko kayo napapasok mga pogi. Tuloy kayo. Si Arcely ang nagpatuloy sa dalawa. Uy, ayos ka lang ba, Jen? Untag na kaibigan sa kanya. Bakit nadulala ka na riyan? Para kang nakakita ng multo. Dagdag pa nito. Kilala ko siya. Sabay turo niya kay Gunter. Natatandaan mo si Gunter pero ako hindi. May himig ng selos ang boses na tanong sa kanya ni Rick. Oo, siya yung groom sa pinuntahan naming bachelor party ng kaibigan ko noon. Teka, anong ibig mong sabihin? Bumaling siya kay Rick. Tama ka, ako nga yung groom sa party na yun. So ibig sabihin, ikaw nga ang hinahanap nitong kaibigan ko. Oh, I'm Gunter by the way. Pagpapakilala nito. Genesis, at ito naman na kaibigan kong si Arcely pala. Tinanggap niya ang pakikipagkamay ng lalaki. Sandali, hinahanap mo ko? Bakit? Kunot noong tanong ni Genesis kay Rick. Hindi mo ba talaga ako natatandaan? Isa ako sa mga kaibigan ni Gunter na naroon sa bachelor's party niya. Hindi maipinta ang mukhang sabi nito, tila nagtatampo. Ilang sandaling napaisip si Genesis at napasinghap siya nang ma-realize niya ang tinutukoy nito. Huwag mo sabihin na ikaw ang lalaking yun. Bago pa makasagot si Rick, mula sa kusina ay nagpunta sa sala sina Elton at Ellie. Mama, Ninang, tapos na po kaming kumain. Wika ni Elton. Pwede na po ba kaming mag-watch ng TV? Tanong naman ni Ellie. Wow, they look exactly like you when you were that age, bro. O ay na-react ni Gunter nang makita ang kambal. Mga anak, Tito Rick! Masayang putol ng kambal sa pagbati ni Rick. Nagliwanag ang mukha ng kambal nang makita ng mga ito ang lalaki. Tumakbo agad ang mga bata at yumakap dito.
Oh, how sweet. Tama nga ako, magkamukha nga kayo ng mga bata. Kaya naman pala. Komento ni Arceli. I knew it. Kaya pala ibang naramdaman ko nang makita ko ang litrato mo sa application form. At mas nadagdagan ng hinala ko nang makita ko ang kambal. Ani Rick. Nakatingin ito kay Genesis habang hawak sina Elton at Ellie. Pareho niyo palang hindi matandaan ang mukha ng isa't isa, pero nakabuo kayo ng kambal. Nakakaloka. Pinandilatan ni Genesis ng mga mata ang kaibigan. Ay, nandito pala ang mga bata. Sorry naman. Kunwari ay nag-zipper ang bading ng bibig. Elton, Ellie, dun muna kayo sa taas manood ng TV, okay? Anya sa mga anak. Pero gusto po namin makipaglaro kay Tito Rick, Mama. Nakangusong sambit ni Ellie. Lumuhod si Rick para pumantay ito sa mga bata. May pag-uusapan lang kami ng mama niyo, kids. Mamaya maglalaro tayo. Marami akong pasalubong sa inyo. Nakangiting sabi nito sa dalawa. Bago nagtungo kina Genesis, nagpasama muna ito kay Gunter na mag-shopping ng pasalubong sa kambal. Oo nga kids, halos bili na niya ang buong mall. Nakangising singit ni Gunter. Sino po siya, Tito? Curious na tanong ni Elton. Ako ang Tito Gunter niyo. Brother po kayo ni Tito Rick? Hindi, buddy. Best friend ako ng Tito Rick niyo. Sabay na sabi ng kambal. Sige na, dun muna kayo sa kwarto niyo. Mag-uusap lang kami. Nakangiting ginulo-gulo ni Rick ang buhok ng dalawa. Sige po, hintayin ka po namin na. Maglalaro tayo. Hirit pa ni Ellie. Yes, I promise. Halika na, Ellie. Ayan ni Elton sa kapatid. Hinawakan nito ang kamay ng kakambal at inakay ito paakit sa hagdan. Napangiti si Rick habang sinusundan ng tingin ang mga anak. Elton seems mature than Ellie. Komento nito. Siya ang panganay sa dalawa. Maupo muna kayo. Iginiya ni Genesis ang dalawa sa upuan sa sala. Ikukuha ko kayo ng maiinom, mga pogi. Kinikilig-kilig pang sabi ni Arceli, saka ito nagpunta sa kusina. Noong sila na lang naroon, hindi malaman ni Genesis kung paano magsisimula. Mabuti na lang at inunahan na siya ni Rick. Ito ang resulta ng paternity test namin ng mga bata. Inabot nito sa kanya ang isang envelope. Naipatest mo sila kaagad? Yes. I'm sorry kung hindi mo na ako humingi ng consent sa'yo. Gusto ko kasing makasiguro sa hinala ko para malaman ko kung ikaw nga ang babaeng matagal ko nang hinahanap. Paliwanag nito. Hinahanap mo nga ako? Bakit? Dahil paggising ko kinabukasan ng gabing may nangyari sa atin, wala ka na sa tabi ko. Lasing na lasing ako ng gabing yun, kaya hindi ko man lang matandaan ang mukha mo. Pero hindi ka na nawala sa isip ko. And who would have thought na ikaw na pala ang makukuha kong surrogate mother? Tapos malalaman ko pa na nagbunga pala ang gabing yun. Mahabang litanya ni Rick. Lasing din ako ng gabing yun saka madilim, kaya hindi ko matandaan ang mukha mo. Yumuko siya sa hiya nang maalala ang nangyaring yon. 6 na taon na ang nakararaan. So anong plano nyo ngayon? Itutuloy niyo pa ba ang surrogacy? Nagkatinginan ang dalawa sa tanong na yun ni Gunter. Hindi na kailangan. Sagot ni Rick. Ha? Paano na yung down payment mo sa akin? Nagastos ko na yung iba nun eh. Naipadala ko na kina nanay para sa panggastos nila at tuition ng mga kapatid ko. Tapos yung natitira para sa pag-aaral ng kambal. Hindi mo na kailangang alalahanin yun. Kulang pa yun sa laki ng pagkukulang ko sa kambal. Hindi mo naman alam na nabuntis mo ko eh. Yeah, right. Bakit hindi mo ko hinanap? Natatakot kasi ako. Baka hindi mo ko paniwalaan, lalo na't mayaman ka. Tapos sa ganong klase pa tayo nagkatagpo noon. May point siya, bro. Singit ni Gunter. Shut up, Gunter. Sabi ko nga. Tatawa-tawa nitong itinaas sa mga kamay. It's okay. Ang importante ay alam ko na ngayon na may anak ako. At handa akong bumawi sa kanila. Ano ang gusto mong mangyari? Kukunin mo ba sa akin ang mga anak ko? Nag-aalalang tanong ni Genesis. Relax, okay? Wala akong planong kunin sa'yo ang kambal. Co-parenting tayo, ganun? Hindi rin. Sabay iling nito. Ano nga gusto mo mangyari? Pakasalan mo ako. Napanganga si Genesis sa walang gatol na pagkakasabi noon ni Rick. Ano? Hindi makapaniwala na tanong niya rito. Bigyan natin ng buong pamilya ang kambal. Magpakasal tayo, Genesis. Magpakasal? Biglang tanong ng isang boses matanda.
Napalingon ang tatlo sa nagsalita sa may pintuan. Nay, bakit po hindi kayo nagsabi na darating kayo? Nagmamadaling nilapitan ni Genesis ang inang si Aling Jonisha. Pasensya na anak, nalobat kasi ang cellphone ko. Nainip kasi ako sa bus kaya naglaro ako ng Candy Crush. Hayun, nalobat tuloy. Teka nga, anong nangyayari rito? Hindi ba't aalis ka ng bansa? At sino ang mga lalaking to? Jowa mo at ni Araceli? How I wish Mother Earth. Tili ni Araceli, inilapag nito sa center table ang 2 baso ng juice, saka tumakbo para yakapin ang nanay ng kaibigan. Ang ingay mo bakla, at saka ang tagal ng juice mo Sita ni Genesis sa kaibigan. Sorry naman, na-tense kasi ako kaya hindi ko alam kung anong ititimpla. Ang ingay mo talaga Araceli. Sita ni Aling Jonisha dito. Sino nga ba ang mga ito? At bakit hindi ka pa nakakaalis? Akala ko ba nung nakaraan pa ang flight mo? Pasensya na, Nay. Maupo po muna kayo. Inalalayan niyang makaupo ang ina. Ang dami kasing nangyari kaya hindi ko po kayo nasabihan. Hindi po natuloy ang alis namin kasi nawala ang kambal. Kinailangan ko po muna naming hanapin ng nakaraang araw. Pero hindi na po namin kailangang umalis ngayon. Ako nga po pala si Ricardo Muñez o Rick. Ako po ang ama ng kambal at pakakasalan ko po ang anak niyo. Tuloy-tuloy na sabi nito sa ginang. Pare-pareho nang naging reaksyon sina Genesis, Aling Jonisha at Araceli. Nanlaki ang mga matang napanganga mga ito kay Rick. Bro, masyado mo naman silang binigla. Hindi mo man lang dinahandahan. Natatawa ang reaksyon ni Gunter. Pasensya na po kayo. Napag-iiwanan na kasi tong kaibigan ko kaya nagmamadali na. Dagdag pa nito, pinandilatan na lang ng mga mata ni Rick ang kaibigan. Totoo ba anak? Yung nagbayad sa'yo para maging surrogate mother, siya pala ang ama ng kambal? Paano nangyari yun? Naguguluhang tanong ni Aling Jonisha. Mahabang istorya po, Nay. Saka ko na po ikukwento ng buo sa inyo. Magpahinga po muna kayo. Siya, pupuntahan ko muna ang mga apo ko. Diyan muna kayo. In fairness, kamukha nga siya ng mga apo ko. Kaya pala pagkagwapo-gwapo ng kambal, ay kagandang lalaki pala ng ama. Ani Aling Jonisha na mga padaan kay Rick. Salamat po, Nay. Maganda naman po ang anak nyo, kaya po gwapo ang kambal. Sa inyo po yata nagmana. Nakangiting banat naman ni Rick. Nako, marunong kang kumilatis ha. Anak, pakasalan naman na to agad-agad. Bolero Tumatawang sakay nito sa biro. Nay, umakyat po muna kayo sa itaas. Mamaya na kayo makipagbiruan. Samahan ko na po kayo, tita. Alok ni Araceli. Salamat, Araceli. Tulungan mo nga ako rito sa mga dala ko. Ang bigat nito mga daladalahan ko. Diyos ko. Sige po, tita. Siguro naman may pasalubong kayo sa akin, ano? Ikaw pa ba? Marami akong dala. Bigyan din natin ng mamanugangin ko. Naghagikikan ang dalawang magkausap. Napailing na lang si Genesis sa usapan ng mga ito habang paakyat ng hagdan. Swerte mo, bro. Boto sa'yo ang mother-in-law mo. Sabay siko ni Gunter kay Rick. Napangiti naman to. Hindi pa ako pumapayag na magpakasal. Kasi hindi na niya naituloy yung sasabihin ng tumunog ang cellphone ni Rick. It's mom. Sagutin mo na kung ayaw mong padalhan ka niya sa bahay mo ng babaeng aasawahin mo. Ani Gunter. No choice na sinagot nito ang tawag. Hello, Mom. I'm in the middle of an important matter. At ano naman ang mas importante sa pagpapakasal, Aber? Mataray na sagot ng ina nito sa kabilang linya. Marahas na napabugan ng hangin si Rick. Nandito po ako sa bahay na mag-iina ko, Mommy. Nanlaki ang mga mata ni Genesis sa naging tugon nito sa ina. What? Anong kalokohan yan, Ricardo? Huwag mo akong biruin ng ganyan. Seryoso ako. Hindi po ito kalokohan, Mommy. Nahanap ko na po siya. At meron po pala kaming kambal na anak. Narinig nito ang pagsinghap ng ina mula sa kabilang linya. Seryoso ba yan, anak? Abay, kabilis mo naman ata. Baka naman pinagloloko mo lang ako, Ricardo. Seryoso po ito, Mommy. Isisend ko sa inyo yung pictures nila, pati na ang result ng paternity test. Okay, and settle everything. Uuwi kami ng daddy mo ng Pinas agad-agad, okay? Bye. Mag-i-empake na ako. Pagkasabi nun ay nawala na ito sa linya. Anong sabi ni tita? Tanong ni Gunter. Uuwi daw sila ni Dad. Alam mo naman si Mommy, excited nang magkaapo at magkamanugang. Ni hindi ko pa nga naisasend ng proof ko, uuwi na daw agad. Sandali lang naman.
Hindi pa naman ako pumapayag na magpakasal sa'yo eh. Reklamo naman ni Genesis. Bibigyan kita ng isang araw para makapag-isip dyan. Ano? Nagpapatawa ka ba? Isang araw talaga? Gulat na tanong niya. Life is short. 6 na taon na kitang hinahanap. 5 taon na nasayang sa amin ng mga anak natin. Kaya ayaw ko nang magsayang pa ng panahon. Bakit mo ako hinahanap? Simple. Nakuha mo ang atensyon ko at tingin ko. Minahal na kita kahit hindi pa naging malinaw sa akin ang itsura mo noon. Dahil parehas tayong lasing noon. Totoo bang sinasabi mo? Maniwala ka, Jen. Mula ng gabing yun, hindi na yan tumingin sa ibang babae dahil sa'yo. Actually, ayaw naman talaga niya sa babae. Ikaw lang ang gusto niya. Kaya lang ang ilap mo. Hindi ka niya mahanap kahit anong hanap ang gawin niya. Nandito lang naman ako sa Manila. Ang laki ng Manila, tapos saling pusa ka lang pala dun sa mga inarkila kong mga dancer. Tumigil ka na nga, Gunter. Ang daldal mo. Sita ni Rick sa kaibigan. Sabi ko nga. Napatitig naman si Genesis sa mga mata ni Rick at nakikita niya ang sinseridad at pangungulila nito. Humagot siya ng malalim na paghinga. Fine, bigyan mo ako ng 1 linggo. Take it or leave it. Sige, 1 linggo. Mukhang kailangan ko nang sabihan ng mga kaibigan natin Daldal na naman ni Gunter. Huwag kang excited, bro. Hindi pa nga natin sure ang sagot ni Jen eh. Sino kaya excited sa atin? Ikaw nga gusto mo agad magpakasal kayo kahit hindi pa kayo magjowa. Papa! Napatingin sila kina Elton at Ellie na pababa ng hagdan. Mga anak, baka mahulog kayo. Natatarantang sinalubong ni Genesis ang mga anak. Ganoon din ang ginawa ni Rick. Totoo po ba? Sabi ni Lola, ikaw rin po ang papa namin ng pogi. Hindi ka po namin Tito Rick lang? Naiiyak na tanong ni Elton kay Rick. Nakangiting tumango naman to. May papa na po kami? Tanong din ni Ellie. Oo, ako nga ang papa nyo, mga anak. Sorry kung hindi ko agad nalaman ng tungkol sa inyo. Papa? Umiiyak na yumakap kay Rick ang kambal. Pasimpleng pinunasan ni Genesis ang mga luha. Ang daldal talaga ng lola niyo, kambal. At least, hindi ko na mahihirapang magsabi sa kanila, Jen. Sabi ni Rick bago bumaling sa mga anak. Babawi ako sa inyo, mga anak. Pangako ko yan. Hinagod nito ang likod ng 2 bata. Napangiti na lang si Genesis habang pinagmamasdan ng mag-aama niya. Kitang-kita sa kambal ang kasiyahan at pananabik sa ama. Naging mabilis ang mga pangyayari. Hindi rin naman maipagkakailan ni Genesis na kailangan talaga niya si Rick kaya pumayag siya sa alok nito na kasal. Inihanda naman agad ng lalaki ang kasal nila. Pinaluwas nito ang kanyang pamilya habang uuwi naman ng pamilya ng lalaki mula sa ibang bansa. At pagkatapos ng kasal, sa bahay na nito sila tumira. Nakilala na rin ni Genesis at ng kambal ang magulang ni Rick. Masayang-masaya ang mga ito para sa kanila. Are you okay, Jen? Tanong ni Rick sa kanya. Kagadlabing umayos sa pagkakahiga si Genesis at tiningnan ito. Nagulat pa siya nang makita ang titig na titig to sa kanya. Magkatabi silang dalawa sa master's bedroom at hindi talaga siya mapalagay. Medyo hindi lang ako sanay na may katabi. Ganun ba? Gusto bang tumabi na lang muna ako sa kambal? Nako, hindi. Tigil agad niya nang akmang tatayo ito. Napahawak pa siya sa braso ni Rick. Napatingin doon ng lalaki, maging siya. Sorry. Agad niyang binawi ang kamay, ngunit madali namang nahagip yun ng kamay nito. Napatingin siya rito. Eksaktong nagtama ang mga mata nila. Matagal na naghinang ang mga yon hanggang sa makita niyang unti-unting tinatawid ng asawa ang distansya ng mga labi nila. Palakas din ng palakas ang kabog ng kanyang dibdib. Nang tuluyang lumapat ang mga labi nito, tuluyan na ring nawala sa kanyang katinoan si Genesis. She felt that familiar feeling a long time ago. The feeling that Rick could only make her feel. Mabilis ang naging pagtugon niya. They were almost carried away when suddenly, the door opened. Mama! Madali niyang naitulak si Rick. Oh! Daing nito. Tumama kasi ang ulo nito sa headboard ng kama. Sorry. Mama? Napalingon si Genesis sa nagsalita kasabay ng mabilis na pagtayo. Yes, Elton, Ellie. May problema ba? Hindi po kasi kami makatulog. Pwede po bang dito muna kami tumabi sa inyo? Nagkatinginan ng mag-asawa. Sige mga anak. Si Rick ang sumagot sa kambal. Yay!
Tawang-tawang nag-unahan sa pagsampa sa kama ang dalawa. Sa pagitan nilang mag-asawa nakahiga ang mga ito. Good night po, Mama, Papa. Sabay halik at yakap ng kambal sa kanila. Natawa na lang sina Rick at Genesis. Good night mga anak. Sabay din nilang sambit saka hinalikan sa noo ang kambal. Maya-maya pa ay nakatulog na ang mga bata. Ang clingy sa'yo ng mga anak natin. Ani Genesis sa mahinang boses para hindi magising sina Elton at Ellie. Siguro kasi ngayon lang nila ako nakasama. Oo nga eh. Sabik sila sa ama. Kaya mabuti nilang dumating ka sa buhay nila. Hinitian niya ito. Good night na. Good night, wife. Nang sumunod na mga araw, hindi mapigilan ni Genesis ang paglobo ng kanyang dibdib. Rick is the type of man who never fails to amaze her. He is full of surprises. Kagaya na lamang ng araw na yon. Dahil pumapasok na ang kambal at nasa usapan na nila na magiging hands-on sila sa mga ito, bigla na lang itong dumating ng labasan ng dalawa sa school. Papa! Sabay na wika ng kambal at patakbong sinalubong si Rick. Agad naman itong binuhat ang dalawa. Hindi naman niya napigilan ang pagngiti. Hi buddies, how was school? Great! Look, Papa, oh, ang dami naming stars ni Ellie. Ipinakita pa ni Elton ang kamay na maraming tatak ng stars. Opo nga, Papa. Here po ang sa akin, oh. Segunda naman ni Ellie. Wow, ang gagaling ng mga anak ko. Manang-mana sa akin. Madaling putol ni Genesis na ikinatawan nilang apat. Of course, manang-mana talaga sa'yo ang mga anak natin. Walang duda ron. Dumakwang si Rick at ginawaran siya ng halik sa pisngi. Normal na yun sa kanila, pero hindi pa rin siya sanay. Bukod sa nahihiya, palagi nilang parang may naghahabulang kung ano sa kanyang dibdib at tiyan. Uy, kinikilig si Mama. Tukso sa kanya ni Ellie. Ha? Hindi kaya? Madali siyang nag-iwas ng tingin sa mag-aama. Kinikilig ko po, Mama. Namumula ka po eh. Di ba po, Papa? Gatong naman ni Elton. Well, okay lang naman kiligin ng mama nyo. Basta sa akin lang. Others were not allowed. Sagot ni Rick kaya mas lalong namula si Genesis. Tara na nga, kung ano-anong nakikita nyo. Saka ang babata nyo pa para sa kilikilig na yan, Elton, Ellie. Pag-aaral muna, okay? Pero sabi ni Ninang Arcel, okay lang daw magka-crush basta gagawing inspiration. Sagot ni Elton. Ha? Sinabi ng ninang nyo yan? Humanda sa akin ng baklang yon. Mami, pabayaan mo na sila. Tama naman ang sinabi nitong si Elton. At least alam nila ang limitasyon nila. Awat ni Rick. Nasanay na ito sa endearment na ganoon. Kaya welgang-welga na naman ang puso niya. Kailan ba titigil ang isang to na pakiligin ako? Hindi ba pwedeng sa isang araw naman? Kota na ako eh. Anya sa isip. Basta, pag-aaral muna ang unahin, okay? Anya sa kambal. Okay po, Mama. Habang lumilipas sa mga araw, hindi namamalayan ni Rick na palalim ng palalim ang nadarama niya kay Genesis. There were times that all he wanted to do is to stare at her beautiful face. At hindi lang ang panlabas nitong anyo ang maganda, maging ang kalooban din nito. Hangang-hanga siya rito dahil tila wala itong kapaguran sa pag-aasikaso sa kanila ng kanilang mga anak. Boys, ano sa palagay nyo? Magugustuhan ba to ni mama nyo? Ipinakita niya sa dalawa ang biniling bag. Nasa mall sila at siya muna ang nag-aasikaso sa dalawa. Tulog pa kasi si Genesis dahil sa trabaho nito. Kaya para hindi ito magambala, isinama niya ang dalawa sa mall. Sabado at wala namang pasok ang mga to. Papa, hindi ba mahilig si Mama sa material things eh? Sagot ni Elton. Oo nga po, Papa. She likes simple things po. Date, watching movies, o kaya simpleng pagluluto po like dinner, breakfast, or lunch. Segunda ni Ellie. Ganoon ba? Opo. Hindi po ba kayo marunong manligaw? Napakamot sa ulo si Rick sa tanong na yun ni Ellie. Marunong naman pero iba pa rin ang mama nyo. Talaga pong naiiba si Mama sa lahat ng girls. Kaya po love na love namin siya. Kayo po ba? Love niyo po ba si Mama? Tanong ni Elton na titig sa kanyang mga mata. Oo naman. I love your mother more than any jewels in the world. Walang pag-aalinlang ang sagot ni Rick. Kaya nga gagawin niya ang lahat para lamang mapasagot ito kahit huli na. Yun na lang naman kasi ang kulang sa relasyong mayroon sila. Ang mga damdamin nila para sa isa't isa. Wala siyang duda na mahal na niya ito.
at gusto niyang matugunan ni Genesis ang pagmamahal niya rito. Kahit kasal na sila, nais pa rin niya na pareho sila ng nararamdaman. Pag-uwi sa kanila, agad na naghanda ng hapunan si Rick. Siya mismo ang nagluto kasama ang kambal. Slowly po, Mama. Ani Elton, ang mga ito ang sumundo kay Genesis sa kwarto nila. Kagigising lang ng babae. Teka lang mga anak, saan ba talaga tayo pupunta at bakit nakapiring pa ako? Napangiti si Rick na agad umalalay sa mga to. Kinuha niya ang kamay ng asawa at masuyong pinisilyon. We're not going anywhere, Mommy. Kakain lang po tayo. Siya nang sumagot sa misis. Rick? Yes, ako nga. Yan, Mama. Pwede mo na pong alisin ang piring mo. Ani Ellie. Inalis naman nga ni Genesis ang piring nito. Surprise! Sabay-sabay nilang wikang tatlo. Thank you mga anak. Ani Genesis na agad hinalikan sina Elton at Ellie. Mama, hindi lang po kami dapat ang ikis nyo. Si Papa din po kasi siya po lahat ang nag-prepare nito. Nakisali lang po kami ni Elton. Pagmamalaki ni Ellie. Tumingin kay Rick ang asawa. Thank you, Rick. Anito. Hahalik sana ito sa pisngi niya pero sinalubong niya ang mga labi nito. Dama niyang nagulat si Genesis pero kalaunan ay tumugon din. SPG po kayo, Mama, Papa. Sabi ni Elton na nakatakip ng palad ang mga mata pero may siwang naman. Madali namang humiwalay sa kanya si Genesis. Namumula ito habang nakatingin sa kanya. It's okay. At least alam ng mga anak natin na sincero ako sa nararamdaman ko sa'yo. Seryosong wika niya. Anong ibig mong sabihin? Well, tumingin muna si Rick sa mga anak. Hello po, Papa. Ani Ellie sabay ibinigay sa ama ang isang stem ng pulang rosas na pinatas nila sa garden. Ayon sa kambal ay mahilig si Genesis sa bagong pitas at fresh na bulaklak. Kinuha niya yun sa anak at muling binalingan si Genesis. All I could say is that I want us to be a real family with real feelings, Jen. At sa pagdaan ng mga araw na nakikilala kita, mas lalong lumalalim ang nararamdaman ko. Unang kita ko pa lang sa picture mo nung nag-apply ka sa akin. Hindi ka lang maganda sa panlabas, maging sa panloob din. At hindi lang yun, ikaw ang greatest mama in the whole world. Dahil walang kapaguran ng pag-aasikaso mo sa amin, lalo na sa kambal. Alam ko rin na hindi matutumbasan ng pagmamahal ko sa'yo ang mga ginagawa mo at naging sakripisyo sa kambal habang wala pa ako. At ngayon, hayaan mo sana akong subukang maging isang mabuting asawa at ama sa mga anak natin. Ang gusto ko lang naman ay malaman mo na mahal kita. Mahal na mahal. Hindi lamang dahil ina ka ng mga anak natin, kundi tinataglay mo lahat ng katangian ng isang kamahal-mahal na babae. You're one of a kind, Genesis. And I want you not just to be my life partner, but also my heart partner. Iniabot nito ang bulaklak. Ilang sandali nitong pinagmasdan yon, hanggang sa abutin nito. At kasabay niyon ay ang sunod-sunod na pagpatak ng mga luha ni Genesis. I don't know what to say, Rick. Then don't. Hayaan mong ipakita ko sa'yo kung gaano ako kasinsero sa nararamdaman ko. No, ang ibig kong sabihin, we're on the same page. Natutuhan na rin kitang mahalin dahil kahit hindi mo sabihin, nakikita ko ang pagiging mabuting ama at asawa mo. At dun pa lang alam ko na sa sarili ko na napakaswerte ko sa'yo. Pero ngayon, hinaplos nito ang pisngi niya. Kompleto na talaga ang lahat dahil pareho lang tayo, Rick. Pareho nating gustong bigyan ng isang buo at masayang pamilya ang ating mga anak. Pamilyang punong-puno ng pagmamahal. Oh God, totoo ba talaga, wife? Halos manikip ang dibdib ni Rick sa tuwa. Oo, at para patunayan ko sa'yo, heto. At tinawid ni Genesis ang pagitan ng kanilang mga muka. Naghiwalay lamang sila nang marinig ang impit na tilian ng kanilang mga anak. Yay! Okay na talaga tayo. Love na ni Mama si Papa. Masayang sabi ni Ellie. Oo nga. I love you, Mama. I love you, Papa. Segunda naman ni Elton. We love you, mga anak. Ganting wika nilang mag-asawa sabay halik sa kambal. Sinigurado ni Rick na may ipaparamdam niya sa mag-iina niya ang pagbawi at pagmamahal niya sa mga ito. Saan tayo pupunta? Kunot ang noong tanong ni Genesis sa asawa. Papa, mamamasyal po ulit tayo? Segunda pa ni Ellie. Surprise yun. Malalaman niyo rin mamaya. Nakangiting tugon niya sa anak at asawa. Okay. Mga anak, manood muna kayo dyan sa tablet niyo ha.
para hindi kayo mainip sa biyahe. Mukhang malayo ang pagdadalhan sa atin ng papa niyo eh. Ani Genesis sa kambal. Sige po, Mama. Duet ng mga to. Well, hindi naman ganoong kalayo. Pero sigurado ako na magugustuhan niyo at mag-enjoy kayo dun. Nakangiting binuhay niya ang makina ng kotse at pinaandar yon. Ikaw din, umidlip ka muna, wife. Ayos lang, kukwentuhan na lang kita para hindi ka antukin sa biyahe. Ang thoughtful talaga ng asawa ko. Maganda pa. Napakaswerte ko talaga. Nabola ka pa. Hindi yun bola, misis. Sige na nga, naniniwala na ako. Nagkatawanan na lang silang mag-asawa. Makalipas ang halos 1 oras din na biyahe ay narating nila ang Muñez Airport. Wow, ang daming airplane! Manghang bulalas ni Ellie. Oo nga, ang lalaki ng mga airplane. Sambit naman ni Elton. Anong gagawin natin dito, Rick? Tanong ni Genesis. Sasakay tayo sa private plane dahil may pupuntahan tayo. Wow, sasakay tayo ng airplane, Papa? Di makapaniwalang ani Ellie. Yay! Makakasakay na tayo sa totoong airplane. Hiyaw naman ni Elton. Saan tayo pupunta, Rick? Tanong ulit ni Genesis. Surprise ulit. Nakangiting sagot niya sa asawa. Itinaas sa baba pa niya ang mga kilay. Ang dami mong sorpresa today ha, daming energy. Kinurot siya nito sa tagiliran, kaya natatawang lumayo siya. Siyempre naman, mahal ko kayo eh, kaya deserve niyo ang surprise na to. Tayo na. Aya niya sa mag-iina niya. Kaagad namang lumapit ang kambal kay Rick. Mukhang excited na ang mga anak ko ah. Yes po, Papa. Excited po kami ni Elton na makasakay po sa airplane. Ani Ellie. First time niyo bang sumakay ng airplane? Opo. Sabay na sagot ng dalawa. Then let's go. Sandali, paano mga gamit natin? Don't be bothered about it, my wife. Doon na lang tayo bibili ng mga kakailanganin natin sa pupuntahan natin. Okay, ikaw ang bahala. Tayo na. Iniyakap nito sa bewang niya ang isang braso. Hawak nito sa isang kamay si Elton habang karga naman ni Rick si Ellie. Nang marating nila ang gagamiting private plane, sinalubong sila ng mga tauhan sa airline. Enjoy na enjoy ang kambal pagkasakay nila sa private plane. Wow, Kuya Elton! Tingnan mo yung clouds, oh! Oo, nakikita ko, Ellie. Ang gandang tingnan dito ng tanawin sa baba mula dito sa taas, Papa. Huwag kayo masyadong malikot mga anak. Paalala ni Genesis. Kinuha ni Rick ang kamay ng asawa at pinagsalikop niya ang mga palad nila. Masaya akong makita silang masaya, wife. Hindi maalis ang ngiti sa mukha ni Rick habang pinagmamasdan ang mga anak na nakatingin sa labas ng bintana. Thank you for making them happy, Rick. Napatingin siya kay Genesis nang halikan siya nito sa pisngi. Chancing yan, misis, ha? Che, saan ba talaga tayo pupunta? Malalaman mo rin. Kinabig niya ito at hinalikan sa noo. Sige na nga. Nakangiting pinanood nila ang kambal. Pagkalapag sa airport ng eroplanong sinakyan nila, doon lang nalaman ni Genesis kung saan niya dinala ang mga to. Nasa Palawan tayo, Rick? Yes. Sabi mo kasi matagal na mula nung nakauwi kayo ng kambal sa inyo. Kaya dinala ko kayo dito. Oh, Rick. Maluha-luha na niyakap siya ni Genesis. Salamat. You're welcome, my wife. Pupunta po tayo kina Lola Junisha, Mama, Papa? Tanong ni Elton. Oo, mga anak. Miss niyo na si Lola, di ba? Sagot ni Rick. Yay! Makikita na ulit natin si Tito at Tita, tsaka si Lolo at Lola. Napapalakpak namang sambit ni Ellie. Nasurpresa rin ang pamilya ni Genesis nang biglaan silang dumating sa munting tahanan ng mga ito. Wala namang arte si Rick kaya doon din ito nanatili kasama ang mag-iina. Nagstay sila roon ng ilang linggo. Malaking bagay yun para sa mag-iina niya. Kaya masaya si Rick na makitang napasaya niya ang mga ito maging ang pamilya ni Genesis. Tulad ni Rick, sinigurado rin ni Genesis na naipaparamdam niya sa asawa at mga anak ang pagmamahal niya sa mga ito. Mas lalo niyang pinagbutihan ng pagiging may bahay. Breakfast is ready. Anunsyo niya sa mag-aama niya. Saka inilapag sa dining table ang sinangag na hinihintay ng mga ito. Mula nang bumalik sila sa Maynila, mas lalo siyang naging maalaga at maasikaso. Pinag-resign na rin siya ni Rick sa trabaho. Ang bango naman yan, Mommy. Mukhang mapapadami na naman ako ng kain ah. Thank you dahil palagi mo kaming pinagluluto ng masarap. Kinuha ni Rick ang isa niyang kamay at hinalikan yon. Thank you po, Mama.
Duet naman ng kambal. You're always welcome, mga mahal ko. Sige na, magsikain na kayo at baka malate pa kayo. Inihanda ko na rin ang mga baon ninyo. Ubusin niyo yan, ha? Bili niya sa asawa at anak, habang ipinagsasandok niya ang mga ito ng pagkain. Maupo ka na rin at kumain, wifey. Sabi sa kanya ni Rick. Sige. Habang kumakain ay masaya niyang pinagmasta ng mag-aama na maganang kumain. Anong oras ka makakauwi mamaya, hubby? Hindi pa ako nakakaalis, mismo na ako kaagad. Che, umuwi ka ng maaga mamaya ha, magluluto ako ng dinner. Yes po, Commander. Sabay saludo pa nito. Natawa na lang siya sa ginawa ng asawa. Pagkatapos kumain ay binihisan na niya ang kambal. Bago kasi pumasok sa opisina nito si Rick, inihahatid muna nito ang kambal sa pinapasokang kindergarten ng mga ito. Ingat sa pagmaneho ha. Paalala niya sa asawa habang inaayos niya ang necktie nito. Opo, palagi ako nag-iingat para sa inyo ng mga anak natin. Hinapit siya nito sa bewang at akmang hahalikan nang biglang sumulpot ang kambal. Papa, baka malate po kami sa klase. Wika ni Elton. Oo nga po, Papa. Mamaya na po kayo pag-uwi maglambingan ni Mama. Segunda pa ni Ellie. Natawa na lang sila sa mga anak. Sige, mag-iingat kayo. Hinalikan ni Genesis sa pisngi ang kambal. Sabay naman siyang hinalikan ng mga ito sa pisngi. Teka, ako walang kiss? Hirit ni Rick. Naiiling na hinalikan niya ang asawa sa pisngi sana, pero bigla itong humarap. Napatakip tuloy sa mga mata ng mga ito ang kambal. Ikaw talaga? Nakatikim tuloy ito ng kurot mula sa kanya. I love you, Mommy. I love you too. Inihatid ni Genesis ang mag-aama niya sa labas ng bahay. Saka lang siya pumasok nang makaalis na ang mga ito. Kinagabihan, masaya niyang pinagsilbihan ng mag-aama sa hapunan. Sasabihin na rin niya sa mga ito ang sorpresa niya. Ang sarap po ng luto mo, Mama. Komento ni Elton sa niluto niya habang mag-ana itong kumakain. Salamat anak, kumain lang kayo. Di ba po paborito din ni Papa tong kare-kare, Mama? Tanong naman ni Ellie. Oo anak, kaya nga mukhang mapapataob natin ng kaldero ngayong gabi eh. Ani Rick, paborito kasi nito at ng kambal ang kare-kare. Manang-mana talaga sa'yo ang kambal. Sana itong susunod ay sa akin naman magmana. Nakangiting parinig ni Genesis sa asawa. Sabay na nailapag nito at ng kambal ang hawak na kutsara at tinidor. Pagkatapos ay sabay-sabay din na tumingin ang mga to sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Buntis ka na ulit, Mommy? Gulat na tanong ni Rick na ikinangiti niya. Magkakaroon na po kami ng kapatid, Mama. Ani Elton. Magiging kuya na din po ako katulad ni Kuya Elton, sabi naman ni Ellie. Nakangiting tumango siya sa mag-aama at sabay-sabay na tumayo ang mga ito para lumapit sa kanya. You surprised me, my wife. Manghang niyakap siya ni Rick at hinagkan sa buhok. Nakayakap naman sa bewang niya ang kambal. Sobrang saya ko, lalo na ang kambal. Ani Rick habang masuyong hinahaplos ang impis pa niyang tiyan. Oo nga eh, excited na silang magkaroon ng kapatid. Thank you Rick, kasi nahanap mo ako. Kami ng mga anak mo. Nakangiting tura ni Genesis sa asawa. Ako ang dapat mag-thank you, kasi dumating ka sa buhay ko. Kayo ng mga anak natin. I love you so much, Genesis. I love you so much more, Rick. Sinapo niya ang mukha ng asawa at hinalikan to, na agad naman itong tinugon. Nagsilang si Genesis ng babae kaya naman labis-labis ang tawa ng kambal sa kanilang mag-asawa. Nagsimula man ang lahat sa desperasyon at isang one-night stand. Sa huli, sila pa rin ang itinadhana. Naging daan ng isang surrogacy deal na nauwi sa pagkakatuklas ng koneksyong hindi kayang ipaliwanag ng isip. Hindi man nila maalala ang mukha ng isa't isa, ang kambal at ang mga pangyayaring hindi inaasahan, ang nagsilbing patunay na para sila sa isa't isa. Pinaghiwalay man sila ng panahon, pilit pa rin silang pinag-isa ng tadhana sa tamang pagkakataon. Sino ang mag-aakala na ang babaeng gusto lang sanang gawing surrogate mother ni Rick ay siya rin palang babaeng matagal na niyang hinahanap at ina pala ng mga anak niyang hindi niya alam na nabuo sa isang gabing mapusok. Magulo man ang simula, sa dulo ng lahat, sila pa rin ang itinadhana. Hindi ng alaala, kundi ng tadhana, ng dugo, at ng wagas na pagmamahal. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends.
Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.